Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1170-76. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Umupo si Francis sa tuktok ng isang bundok sa loob ng sinaunang Dream Realm. Kidlat at gintong liwanag ang kumislap sa kanyang katawan. Ilang mahalagang mapagkukunan at God crystals ang inilagay sa kanyang harapan at hinihigop sa kanyang sacred power whirlpool. Ang maliwanag na gininto ang araw sa di kalayuan ay nagradiasyon ng nagninangas na mga sinag ng liwanag sa katawan ni Francis, na nagpapataas ng bilis ng kanyang cultivation. Sa isang tiyak na sandali, ang katawan ni Francis ay naglabas ng isang gintong kidlat na nag-iwan ng hindi mabilang na mga marka ng pagkapaso sa paligid niya. Weng! Ang metal of wind lightning sa paligid ng katawan ni Francis ay naging mas maliwanag at lumiwanag hanggang sa ito ay naglabas ng isang nakakaakit na gintong liwanag. Sa sandaling ito, si Francis ay parang gininto ang araw na sumasalubong sa araw sa kalangitan, ngunit ang liwanag na nagmumula kay Francis ay nagsimulang dahan-daang maglaho at umatras sa katawan ni Francis. Ang 5 elemental wind lightning technique ay nakalusot sa huling yugto ng metal of wind lightning. Nagliwanag ang mga mata ni Francis habang siya ay nagpakawala ng hininga. Ngunit ang lakas na ito ay hindi pa rin sapat. Bagamat umunlad ang kanyang metal of wind lightning, hindi nagpahayag ng labis na kagalakan si Francis. Kahit na siya ay nililinang sa sinaunang Dream Realm ng walang issue, alam pa rin niya ang lahat ng mga panganib sa labas ng mundo. Kasalukuyang walang tao sa paligid ng teritoryo ng Skyfeather Island Lord, ngunit alam ni Francis na nagtatago lang ang mga taong ito, kasama ang True God Gareth at ang Skyfeather Island Lord mismo. Masasabing, sa panahong ito, si Francis ay napapaligiran ng bawat eksperto sa Skyfeather Island. Kapag lumabas siya, aatakihin siya ng lahat ng mga ekspertong ito. Kahit isang rank 5 True God ay papatayin. Gayunpaman, mayroon pa ring pagkakataon ng pag-asa. Naisip na ni Francis ang dalawang opsyon. Ang una ay para kay Francis na makapasok sa Heavenly Divine Realm. Magagawa niyang maging rank 2 True God kahit papaano, at pagkatapos ay makakalusot din sina Winfred at Wilfred sa Heavenly Divine Realm. Kapag nakapasok na silang lahat sa Heavenly Divine Realm at pinagsama-sama ang kanilang cultivation, maaari silang makacharge at makatakas. Ang pangalawang opsyon ay gumastos ng maraming mapagkukunan sa Black Destruction Serpent Dragon at tulungan itong mabawi ang lakas nito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay maihahambing sa isang sinaunang Diyos sa tuktok nito, kaya halatang napakalakas nito. Hindi ito naglagay ng tigdas na Skyfeather Island Lord sa mga mata nito. Gayunpaman, ang dalawang pagpipiliang ito ay parehong may mahusay na downsides. Ang unang opsyon ay nangangahulugan na si Francis at ang kanyang dalawang clone ay mawawalan ng malaking potensyal, ibig sabihin, ang kanilang martial path sa hinaharap ay magiging mas mahirap. Ang pangalawang opsyon ay magdadala ng panganib kay Francis. Kung tutuusin, magiging mas madali para sa Black Destruction Serpent Dragon na makatakas mula sa kanyang kontrol kapag mas malakas ito. Dadagdagan ko lang muna ang lakas ko. Dapat may iba pang pamamaraan. Tumigil si Francis sa pag-iisip tungkol dito sa ngayon. Nag-isip siya ng isa pang opsyon ngayon lang, ngunit mayroon itong mas malala pang side effects, kaya nagpa siya si Francis na mag-isip habang naglilinang. Kailangan lang niyang piliin ang opsyon na may pinakamahinang side effects kung wala siyang maisip na mas maganda. Weng! Isang pares ng gininto ang pakpak ng kidlat ang nabuo sa likod ni Francis. Whoosh! Si Francis ay naging isang bahid ng gintong liwanag na nawala sa kalangitan. Maraming aspeto ang maaaring pagbutihin ni Francis sa ngayon. Bukod sa Metal of Wind Lightning na katatapos lang tumagos, nandoon din ang kanyang Sacred Lightning Body, ang kanyang Eye Bloodline Techniques, ang kanyang Metal Lightning Lightwings Technique, at ang Diyos na dugo sa kanyang hintuturo. Si Francis ay gumugol araw-araw sa Ancient Dream Realm sa paglinang at pagpapahusay sa kanyang sarili. Sa isang kisap mata, kalahating taon ang lumipas, ngunit ang True God experts ng Skyfeather Island ay nagbabantay pa rin sa labas. Ang kalahating taon ay wala para sa mga dalubhasa sa tunay na Diyos. Ng mga dalubhasang tunay na Diyos na naroroon, karamihan sa kanila ay mahigit 50,000 taong gulang.
Gayunpaman, sa sandaling ito, walang sinuman mula sa Skyfeather Island ang nakakaalam na ang ibang mga lugar ng Ancient Desolate Realm of Gods ay lubos na nabigla. Isang bagyo ang humahampas sa lahat, mula sa malalaking puwersa hanggang sa maliliit na puwersa. Sa isang nakasisilaw na gininto ang asul na palasyo sa Blue Ocean Bay. Weng! Isang nagniningning na puting landas ang lumitaw sa isang lumang batong kinatatayuan. Nagpakita ito ng sinaunang aura na tila mas dalisay pa kaysa sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay matagumpay na nakakonekta. Isang matanda ngunit maliwanag na boses ang umalangaw-ngaw sa langit at lupa, na naging dahilan upang manginig ang mga kalapit na makapangyarihang tao. Ang boses kanina ay ang Patriarch ng Golden Jade Race, Ancient Godlight Jade. Sa sandaling ito, ilang matandang eksperto sa True God sa tabi ng stone stand ang pumunta sa pathway at kumuha ng ilang mga item. Ang mga item na ito ay kumikislap na may iba't ibang kulay habang tinatakpan nila ang landas. Sa pag-uulat sa Patriarch, ang pinakamataas na cultivation na kayang tiisin ng landas na ito ay isang rank 5 True God. Naningkit ang mga mata ng matanda. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay bumukas isang beses bawat 10,000 taon, at kadalasan, ang pinakamataas na cultivation na pinapayagang pumasok ay isang rank 3 o rank 4 True God lamang. Para sa isang lugar tulad ng Blue Ocean Bay, ang limitasyon para sa mga disipulo na maaaring makapasok ay mas mababa pa. Malamang, 30 milyong taon na ang nakalilipas, ang rank 5 True Gods mula sa iba't ibang puwersa sa Ancient Desolate Realm of Gods ay pumasok, at mula noon, ang pinakamataas na cultivation na pinapayagang pumasok ay isang rank 4 True God. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, ang pathway sa pagkakataong ito ay nagpapahintulot sa rank 5 True Gods na makapasok kahit sa isang lugar tulad ng Blue Ocean Bay. Kahit ang rank 5 True Gods ay pinapayagang pumasok. Mahusay. Hindi ko akalain na ako, ang tunay na Diyos na si Trevor, ay magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Isang elder sa grupo na walang anumang kulubot sa kanyang mukha ay may nasa sabik na ekspresyon habang siya ay nagpapalabas ng gininto ang liwanag. Siya ang pinakamalakas na rank 5 True God sa lahi, kaya kung papayagan ang rank 5 True Gods na pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension, siya ang unang pupunta. Natahimik sandali ang Patriarch ng Golden Jade Race bago bumantong hininga, kung makakapasok ang rank 5 True Gods kahit sa Blue Ocean Bay, kung gayon ang mga puwersa sa gitna ng kontinente ay magkakaroon ng rank 6 True Gods o kahit na Ancient Gods na papasok. Mula sa pananaw ng Patriarch, hindi naman ito isang magandang bagay. Hayaan ang mga quasi-God na disipulo na nakakuha ng pwesto muna. Ang mga nakababatang disipulo sa hindi kalayuan sa stone stand ay naiinip na bago matapos magsalita ang Golden Jade Race Patriarch. Mayroong walang limitasyong kapalaran sa Wild Ancient Secret Dimension, at may limitasyon sa antas ng cultivation. Ang lihim na sukat na ito ay karaniwang ginawa para sa mga disipulong quasi-God. Upang makuha ang titulong quasi-God, ang isang tao ay dapat magkaroon ng divine power at makakapasok sa heavenly divine realm anumang sandali nang may 100% na kumpiyansa. Kahit na sila ay mga demigods lamang, ang kanilang lakas ay napakahusay. Halimbawa, ang pinakamalakas na quasi-God ng Golden Jade Race, Quasi-God Luke, ay may record ng pagpatay sa isang rank 2 True God. Bagamat natuklasan nila na ang rank 5 True Gods ay maaaring pumasok, ang mga quasi-God na disciples na ito ay nakakuha na ng pwesto. Hindi maalis ng karera ang kanilang karapatan na makapasok ngayon. Unang tao, Quasi-God Luke. Nagsimulang pumasok ang mga quasi-God expert ng Golden Jade Race kasama ang anunsyo ng matanda. Ang Golden Jade Race ay may kabuoang 16 na quasi-God spot. Sa pangatlo mula sa huli sa 16 ay isang kabataang nakaputi, ngunit medyo tense ang gwapong mukha nito. Ang taong ito ay si Froilan, ang numero 1 henyo ng Skyfeather Island. Nakakuha siya ng pwesto dahil sa mga koneksyon ng kanyang master, ngunit sa mga quasi-God na disciples na papasok sa Wild Ancient Secret Dimension, pangatlo lang siya sa huli. Hindi nagtagal ay natapos na ang pagpasok ng mga quasi-God na disipulo. Tunay na Diyos Trevor, protektahan ang quasi-God na mga disipulo ng lahi. Sabi ng Patriarch ng Golden Jade Race. Naiintindihan mo, Patriarch.
Ang True God na si Trevor ang pinakamalakas na rank 5 True God sa Golden Jade Race, kaya walang nagsabi ng kahit ano tungkol sa pagpasok niya muna. Siya ay orihinal na walang pwesto dahil ang rank 5 True Gods mula sa Golden Jade Race ay hindi pa nakapasok dati. Kahit ang rank 4 True Gods ay wala, ngunit sa ilang kadahilanan, iba ang pagkakataong ito. Mula sa pananaw ng tunay na Diyos na si Trevor, ito ay isang kapalaran na ipinagkaloob sa kanya mismo ng langit. Whoosh! Ang tunay na Diyos na si Trevor ay agad na pumasok sa landas, ngunit ang landas ay nagsimulang manginig at maging malabo. Alam ng lahat na nangangahulugan ito na ang landas ay nagiging hindi matatag. Hindi na makakapasok ang rank 5 True Gods. Sa ranggo ng 4 na tunay na Diyos. Ang pinakamalakas na rank 4 True God ng lahi pagkatapos ay pumasok, na naging dahilan upang maging mas malabo ang puting landas. Sa pagpasok ng bawat karagdagang tao, ang landas ay lalabo. 2 rank 4 True Gods lang ang nakapasok. Sa ranggo ng 3 tunay na Diyos. Isang rank 3 na tunay na Diyos mula sa karera ang pumasok, ngunit sa sandaling pumasok siya sa pathway, ilang spatial crack ang lumitaw at hiniwa siya. C. Ang Golden Jade Race ay patay tahimik. Isang rank 3 True God ang namatay ng ganoon. Sa ranggo 2 tunay na Diyos. Ang rank 2 True God na nakakuha ng pwesto ay maingat na pumasok at matagumpay na nalampasan ito. Huminto lang ang Golden Jade Race sa pagpapadala ng mga tao nang tuluyang nawala ang pathway. Napagtanto ng ilan sa mga nakatatandang True Gods na ang bilang ng mga tao mula sa Golden Jade Race na nakapasok sa Wild Ancient Secret Dimension ay halos doble kaysa sa huling pagkakataon. Sa ibang lugar sa gulong zone, isang higanting bola ng puting liwanag ang lumutang sa hangin sa itaas ng banal na sagradong lupain na iginagalang ng 12,000 tao. Ang mga palasyo at gusali ay lumutang sa loob ng bola ng liwanag. Sa isang tiyak na sandali, isang figure na may kakaibang mga guhit sa kanilang mukha at isang pares ng matalas na mata ang pumasok sa bola ng liwanag. Nakapasok na ang quasi-god Heaven Swallower. Ang mga mata ng hindi mabilang na quasi-gods at true gods sa likod ay napuno ng paggalang at paghanga. Malamang, natugunan na ng quasi-god Heaven Devourer ang mga kinakailangan para maging rank 4 True God. Pagkatapos ng kapalarang natamo niya doon, malamang na mas lalo siyang lalakas. Baka maging Godlord pa siya sa hinaharap at maging isa sa mga elder ng Heaven Devouring Sacred Land. Ang mga mata ng hindi mabilang na magagandang babae ay napuno ng nakasisilaw na mga ilaw. Kung marinig ito ng ibang puwersa ng gulong zone, magugulat sila. Ang Diyos Panginoon ay ang ranggo sa itaas ng sinaunang Diyos, ngunit ito ay itinuturing lamang na isang elder dito. Gayunpaman, kung narinig ng ilang Peak 4-star forces o 5-star forces ang mga salitang Sacred Land, hindi na sila magugulat. Ang God Realm Sacred Lands ay ipinagbabawal na pag-iral sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang ilang 4 kalahating bituin na puwersa ay hindi pa narinig ang terminong ito noon. Ang God Realm Sacred Lands ay misteryoso, at pinamunuan nila ang 18 zone sa Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi lahat ng zone ay mayroong God Realm Sacred Land. Nagsimulang pumasok ang ibang mga disipulo pagkatapos na pumasok ang quasi-God Heaven Swallower. Magkakalat tayo ngayon. Sabi ng isang matanda na tila isa sa hangin. Sa sandaling ito, isang token ang lumitaw sa kanyang kamay, at isang piraso ng impormasyon ang pumasok sa kanyang utak. Sa ngayon, bahagi lamang ng gulong zone ang maaaring pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Ang ibang mga zone sa Ancient Desolate Realm of Gods ay walang anumang palatandaan ng pagkonekta dito. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng matanda matapos malaman ang mahalagang balitang ito. Ang ibang God Realm Sacred Land sa Ancient Desolate Realm of Gods ay dahan-dahan ding nakakuha ng balitang ito. Bahagi lamang ng gulong zone ang matagumpay na nakakonekta sa Wild Ancient Secret Dimension. Gayunpaman, hindi nila nakitang kakaiba ito. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay napakalaki. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay maaaring nagsisimula pa lang sa gulong zone bago dahan-daang gumalaw. Maaaring hindi masyadong matagal bago maabot ng Wild Ancient Secret Dimension ang iba pang bahagi. Nangangahulugan lamang ito na ang gulong zone ay nagkaroon ng head start, at ang iba pang malalaking puwersa ay maghihintay lamang hanggang sa dumating ang Wild Ancient Secret Dimension. Maaaring tumagal ng mga araw o kahit isang buwan.
Sa loob ng sinaunang Dream Realm, ipinagpatuloy ni Francis ang paglinang ng Metal of Wind Lightning. Ang kanyang kaliwang daliri ay patuloy na sumanib sa banal na dugo, at ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa ikatlong antas ng Soul Splitting Technique. Ang ibang bahagi ng kanyang kamalayan ay nakatuon sa ibang mga bagay. Isang humanoid na lahi ang biglang lumitaw sa loob ni Francis, na ikinagulat niya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Francis ng isang lahi sa Ancient Dream Realm na hindi lumitaw sa kanilang orihinal na anyo. 1171. Sa loob ng kagubatan na nagbigay ng sinaunang aura at Heaven-Earth Yuan Chi na mas dalisay pa kaysa sa Ancient Desolate Realm of Gods, isang kabataang lalaki na may maaliwalas na mga mata ay maingat na naglakad-lakad na may kakaibang ekspresyon. Bahagyang bugaw ang kanyang balat at natatakpan ng mga kaliskis. Ito ba ang Wild Ancient Secret Dimension? Excited ang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Kurla, at siya ay mula sa Blue-Scaled Race ng Gulong Zone. Siya ay napakatalino at nagawang maging isang demigod sa loob lamang ng 100 taon, naging isang panloob na miyembro ng kanyang lahi. Ipinakita ni Kurla ang kanyang lakas ng makipagkompetensya para sa mga lugar na makapasok sa Wild Ancient Secret Dimension, ngunit isa pa rin siya sa mga pinakamababang buhay sa Blue-Scaled Race. Hayaan mo muna akong tumingin sa mapa. Sinuri ng layunin ni Kurla ang isang magaspang na mapa na lumitaw sa kanyang isipan. Ito ay isang mapa na ginawa mula sa lahat ng miyembro ng Blue-Scaled Race, henerasyon pagkatapos ng henerasyon ng pagpasok sa dimensyon. Bagamat hindi na mabilang na mga taon ang lumipas, hindi pa rin nila nagawang pagsamasamahin ang mapa sa isang kabuuan. Mula dito, makikita kung gaano kalaki ang Wild Ancient Secret Dimension. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay ang Ancient Desolate Realm ng pinakamalaking lihim na dimensyon ng Diyos, at karaniwan itong nagbubukas ng isang beses bawat 10,000 taon. 1,000 taon na lamang ang lumipas mula noong nagbukas ang Wild Ancient Secret Dimension noong huling pagkakataon. Sa pananaw ni Kurla, dream come true ang makapasok siya. Hindi ko masabi kung nasaan ako. Bumalik sa kanyang katawan ang layunin ni Kurla. Sinabi ng mga nakatatanda sa lahi na ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Dapat ko munang kontakin ang iba pang miyembro ng lahi. Isang asul na hugis isda ang lumitaw sa kamay ni Kurla. Ito ay isang token ng mensahe. Hanggat mayroon siyang token na ito, maaari siyang magpadala ng mensahe sa loob ng isang tiyak na saklaw. Gayunpaman, walang naramdaman si Kurla mula sa kanyang token na nangangahulugang walang ibang miyembro ng Blue-Scaled Race sa malapit. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay napakalaki. Walang sino man mula sa Blue-Scaled Race ang nakapaligid sa akin. Bumantong hininga si Kurla bago nagpahayag ng mapagpasyang ekspresyon. Kung ganoon nga, kailangan na lang niyang gumalaw mag-isa. Whoosh! Maingat na lumipad si Kurla sa paligid ng kagubatan habang sinisiyasat niya ang kanyang paligid. Ito ang Blood Soul Grass. Nagliwanag ang mga mata ni Kurla habang nakatingin sa isang matingkad na pulang damo sa isang tiyak na direksyon. Maaaring pataasin ng Blood Soul Grass ang kapangyarihan ng bloodline ng isang tao at nakakatulong ito para makalusot. Kasabay nito, nakatulong din ito sa kaluluwa. Hindi ito itinuturing na napakahalaga sa mga eksperto ng demigod, ngunit mayroong isang buong larangan ng Blood Soul Grass sa unahan niya na may hindi bababa sa 100 kumpol. Isang galit na dagandong ang tumunog sa hindi kalayuan ng si Kurla ay kukunin na sana ang Blood Soul Grass, at isang kulay dugong liwanag ang bumungad sa kanya. Ang isang espada ay agad na lumitaw sa mga kamay ni Kurla habang siya ay nagpadala ng isang alon ng tubig sa di kalayuan, na pumutol sa ilang mga puno at itinapon ang mga ito sa kulay dugo na liwanag. Blood Yuan Race. Nakatutok ang mga mata ni Kurla sa isang bola ng kulay dugong malagkit na likido sa kanyang harapan. Maaaring kainin ng Blood Yuan Race ang dugo ng ibang lahi at maging anumang hugis na gusto nila. Ito ay nireranggo sa 8,612 sa 10,000 sinaunang lahi. Tulad ng inaasahan, lahat ng 10,000 ancient races dito ay umiiral sa kanilang orihinal na estado. Nagpakita si Kurla ng isang nagulat na ekspresyon, at ang layunin ng labanan ay lumabas mula sa kanya. Ang miyembro ng Blood Yuan Race na ito ay isa ring demigod, ngunit si Kurla ay isang quasi-god, kaya mas malakas siya. Higit pa rito, mas malakas din ang bloodline ng Blue-Scaled Race.
Gayunpaman, mas maraming kulay dugong ilaw ang biglang kumislap patungo sa kanyang direksyon. Ang napakalaking larangan ng mga ilaw ay yumanig sa puso ni Carla. Tumakbo. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang gwapong lalaking may gintong buhok. Ang bilis ni Francis ay napakabilis, at agad siyang dumating sa tabi ni Carla. Ipinakalat niya ang kanyang layunin at pinahintulutan si Carla na makatakas sa panganib. Ang mga figure ng Blood Yuan race ay dahan-daang naglaho pagkatapos nilang lumipad ng ilang sandali. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Sabi ni Carla na may malabong ngiti at pasasalamat sa mga mata. Ang bilis ni Francis ay doble sa kanya. Dahil dito, iginagalang ni Carla si Francis. Mula sa kanyang pananaw, si Francis ay dapat na isang walang katulad na henyo mula sa isang 4.5 bituin na puwersa man lang. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay napuno ng panganib, at maraming lahi ang nagpatayan para sa mga mapagkukunan. Kung ito ay ibang tao, wala silang pakialam kay Carla, ngunit iniligtas ni Francis ang kanyang buhay. Nangangahulugan ito na si Francis ay hindi isang masamang tao. No need to thank me, pero bakit ka nag-iisa dito? Tanong ni Francis. Sa totoo lang, napansin ni Francis si Carla sa pagdating niya, ngunit hindi siya nag-abala sa kanya dahil si Carla ay hindi masyadong malakas at si Francis ay tamad na alipin siya. Gayunpaman, naging curious siya nang maglabas si Carla ng message token. Pagkatapos ay dahan-daang lumapit si Francis at lihim na nanood. Sinadya pa ni Francis na iset up ang Blood Yuan race ngayon lang din. Hindi ka rin ba nag-iisa? Kakatwang tanong ni Carla bago idinagdag, ang mga pumapasok sa Wild Ancient Secret Dimension ay teleport sa mga random na lugar. Walang magagawa tungkol dito. Mula sa pananaw ni Carla, ang pangalawang bahagi ng pangungusap na iyon ay ganap na walang silbi, ngunit naging sanhi ito ng mga alon na dumaloy sa isip ni Francis. Wild sinaunang lihim na dimensyon. Medyo narinig ni Francis ang tungkol sa lihim na sukat na ito sa Exchange Spiritual Hall. Ito. Ang Wild Ancient Secret Dimension. Gustong itanong ni Francis ang tanong na ito ngunit hindi niya ginawa. Kung ang Ancient Dream Realm talaga ay ang Wild Ancient Secret Dimension at tinanong ito ni Francis, iisipin ni Carla na si Francis ay isang retard. Pang! 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 Saglit na kumaibot ang kaliwang mata ni Francis bago huminahon. My name is Carla. Are you willing to team up with me for a while? Tanong agad ni Carla. Walang ibang kahulugan ang makikita sa maaliwalas niyang mga mata. Narinig lamang niya ang panganib sa Wild Ancient Secret Dimension, ngunit hindi pa niya ito nakita noon. Kung hindi dahil tinulungan siya ni Francis, baka napatay na siya. Habang nag-aalok ng kanyang imbitasyon, sinimulan ni Carla na maramdaman ang paglilinang ni Francis. Mukhang hindi ito masyadong mataas, ngunit ang bilis ni Francis ay mas mabilis kaysa sa kanya. Ang pangalan ko ay Francis. Mas ligtas na magsama-sama. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Francis. Siya ay orihinal na nagplano lamang na kumuha ng ilang impormasyon mula kay Carla at umalis, ngunit si Carla ay simple at walang anumang masamang layunin. Niyayapan niya si Francis na magtulungan kaagad. Hindi pa rin makapaniwala si Francis na ang lugar na ito ay ang Wild Ancient Secret Dimension, kaya pinaplano niyang makipagtulungan sandali kay Carla para makita kung ano ang nangyayari. Kung ang Ancient Dream Realm ay talagang Wild Ancient Secret Dimension, nangangahulugan iyon na ang mga henyo ng Ancient Desolate Realm of Gods ay ninakawan ang sarili niyang mga mapagkukunan. Hindi siya uupo lang doon at walang gagawin. Ang Ancient Dream Realm noon pa man ay isang lugar na eksklusibong ninakawan ni Francis, ngunit ngayon, hindi mabilang na mga henyo ng Ancient Desolate Realm of Gods ang pumasok. Napakataas ng lakas ni Kuya Francis. Dapat ay isa kang peak expert mula sa 4.5 star power, tama ba? Nakangiting tanong ni Carla at itinuring si Francis bilang isang kaibigan. Okay lang ako, pero hindi masyadong malakas ang puwersa sa likod ko. Sabi ni Francis. Ang tanging puwersa sa likod niya ay ang Blazing Fire Golden Ship Race, na may tuturing na napakahina. Carla, pumunta tayo dito. Nararamdaman ko ang isang lubhang mapanganib na aura sa direksyon na iyon. Sabi ni Francis. Sa katotohanan, ang lugar na ito ay teritoryo ni Francis.
Kung pumunta siya doon kasama si Carla, ito ay katulad ng pagtulong sa isang tao na magnakaw ng kanyang sariling mga mapagkukunan. Higit pa rito, ang mga lahi na inalipin niya doon ay hindi aatake kay Francis, na maghahinala kay Carla. Okay. Hindi na masyadong nag-isip si Carla at tumungo sa ibang direksyon kasama si Francis. Ilang tao mula sa lahi ni Brother Wei ang pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Nagsimulang magtanong si Francis ng karagdagang impormasyon. Ang Blue-Scaled Race ay 4.5 star power lang, kaya 45 tao lang ang pumasok, pero mayroon din tayong makapangyarihang rank 5 True God. Magiging maganda kung makilala natin siya. Sabi ni Caroline nang hindi masyadong nag-iisip. 45 tao. Rank 5 True God. Sandaling nanlamig ang mga mata ni Francis habang siya ay natigilan. Ayon sa mga hula ni Francis, ang 45 taong ito ay maaaring maging quasi-gods o rank 2 true gods. Hindi niya inaasahan na papasok din ang rank 5 true gods. Ang rank 5 true gods ay mas malakas pa kaysa sa Skyfeather Island Lord. Francis, mag-ingat ka. Biglang umungal si Carla, at ang espada sa kanyang kamay ay naglabas ng alon ng tubig habang siya ay sumusugod sa isang Skyfire Lightning Ape. Ang Skyfire Lightning Ape na ito ay malinaw na hindi ang inalipin ni Francis. Ito ay mas malakas. Naabot na nito ang pinakamataas na antas ng rank 1 True God. Medyo malamig ang ekspresyon ni Francis. Hindi sapat ang lakas ni Carla para harapin ang Skyfire Lightning Ape at malalagay sa panganib, ngunit hindi masyadong inisip ito ni Carla. Bahagyang binago nito ang impresyon ni Francis sa Ancient Desolate Realm of Gods. Una niyang inakala na ang lahat sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nagmamalasakit lamang sa lakas at kayamanan. Weng! Ipinalibot ni Francis ang Metal of Wind Lightning at sinisingil ito palabas. Bam! Si Francis ay sumuntok, at isang gintong kamao ng kidlat ang damapo sa dibdib ng Skyfire Lightning Ape. Hindi naramdaman ni Carla ang tipak ng metal intent na pumasok sa katawan ng Skyfire Lightning Ape at napinsala ng husto ang mga internal organs nito. Carla ay hindi eksakto mahina. Mas malakas siya kaysa sa rank 1 True Gods. Sa pinagsamang pagsisikap niya at ni Francis, hindi nagtagal ay nagawa nilang patayin ang Skyfire Lightning Ape. Hinayaan ni Francis si Carla na kunin ang karamihan ng mahahalagang materyales sa katawan ng Skyfire Lightning Ape. Si Brother Francis ay hindi lamang mabilis, ngunit napakalakas din. Isang purong ngiti ang ipinakita ni Carla. May malapit sa aking lahi. Sabi ni Carla matapos maramdaman ang asul na token. Matapos kumpirmahin ang direksyon, nagsimulang kumilos sina Carla at Francis at hindi nagtagal ay nakilala ang ilan pang miyembro ng lahi ni Carla. Galing ka sa Blue-Scaled Race. Isang lalaking nakadilaw na may matalim na kilay at mayabang na ekspresyon ang sumulyap kay Carla. Howard, ang taong ito ay talagang mula sa Blue-Scaled Race, ngunit ang katabi niya ay hindi. Sabi ng isang magandang babae sa tabi ng lalaking nakadilaw. Siya ay may mga asul na linya sa kanyang malambot na balat, at ang kanyang katawan ay proporsyonal. Big Bro Howard, ako si Carla. Nakakatuwang nakita kita rito. Tuwang-tuwa si Carla habang nakatayo siya sa tabi ni Howard at Mindy. Carla, walang problema kung sumama ka sa amin, pero hindi namin alam kung saang lahi ang taong ito, at nasa peak stage lang siya ng Mystic Light Realm. Bilang isang malakas na miyembro ng Blue-Scaled Race, halatang hindi maiiwan ni Howard ang iba pang miyembro ng kanyang lahi, ngunit ang kanyang tingin kay Francis ay puno ng pang-aalipusta. Hindi niya naintindihan kung saang puwersa galing si Francis. Bakit nila siya hahayaan na nasa peak stage pa lang ng Mystic Light Realm sa Wild Ancient Secret Dimension? Ang lahat mula sa Blue-Scaled Race na pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension ay hindi bababa sa isang quasi-god o isang rank 2 True God. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito, maaaring dahil ang lahi ni Francis ay masyadong mahina. Ang lahat ng kanilang mga quasi-gods at true gods ay pumasok na, ngunit mayroon pa ring natitirang mga spot. Big Bro Howard, nakilala ko si Francis noong una akong dumating. Mas malakas siya kaysa sa akin. Simpleng sabi ni Carla. Hehe, pwede naman siyang sumama sa atin. Ngumiti si Mindy at sinabi.
Mula sa kanyang pananaw, sinabi lang iyon ni Carla dahil gusto niyang alagaan si Francis. Paano magiging mas malakas ang isang peak mystic light realm kaysa sa isang quasi-god? Kung sabihin man ni Ling Shi, maaari siyang sumama sa atin, ngunit kailangan mo ring gampanan ang iyong papel kung tayo ay nahaharap sa anumang panganib. Bahagyang nagninangas ang tingin ni Howard kay Mindy. Pagkatapos ay tumingin siya kay Francis nang may panghahamak. Sa kanyang paglilinang, malamang na malapit nang mamatay si Francis, kaya hindi mahalaga kung sumama siya sa kanila o hindi. Ang pangunahing iniisip niya ay kay Mindy. Kahit na hindi si Mindy ang numero unong kagandahan sa karera, napakaganda niya. Si Howard ang pinakamalakas sa kanilang apat na grupo, at maaari niyang ipakita kay Mindy mamaya at makuha ang puso nito. 1172. Nagsama-sama ang grupo sa Wild Ancient Secret Dimension. Si Howard ang pinakamalakas sa kanila. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay malapit sa isang rank 2 True Gods. Kasunod niya ay si Mindy, at pagkatapos ay si Carla. Sa mga mata ni Howard at Mindy, malinaw na si Francis ang pinakamahina. Napabuntong hininga si Francis kung gaano kalakas ang 4.5 bituin na puwersa sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sa kabuuan, 45 tao mula sa Blue-Scaled Race ang nakapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, at kabilang sa kanila ang 18 quasi-gods habang ang iba ay pawang mga eksperto sa True God. Gayunpaman, pagkatapos makipag-ugnayan kay Carla, nalaman ni Francis na ang Blue-Scaled Race ay nag-recruit ng marami sa mga eksperto sa True God na ito bago magbukas ang lihim na dimensyon. Ang mga eksperto sa tunay na Diyos na ito ay nakatali sa Blue-Scaled Race. Kailangan nilang protektahan ang mga miyembro ng lahi at ibigay ang isang bahagi ng nakuha nila dito. Pagkatapos ng lahat, 4.5 bituin na puwersa lamang o mas malakas ang may kakayahang pumasok sa dimensyon. Ang ilang nag-iisang True God na gustong pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension ay kailangang sumali sa isang 4.5 bituin na kapangyarihan para makapasok. Kung ang Blue-Scaled Race lang ang may napakaraming eksperto dito, paano ang buong gulong zone o Ancient Desolate Realm of Gods? Natigilan si Francis. Hindi niya maisip kung gaano karaming mga eksperto ang kasalukuyang nasa Ancient Dream Realm. Higit pa rito, ang mga ekspertong ito ay binubuo ng 3 ranggo, 4 na ranggo, at maging ang 5 ranggo na mga tunay na Diyos. Ang lakas ni Francis ay naging mas malaki, ngunit, isinasantabi ang rank 4 at rank 5 True Gods, hindi man lang siya katugma ng rank 3 True God maliban kung gumamit siya ng ilang nakatagong card. Nagsimulang matarante si Francis. Kahit na pinamunuan niya ang kanyang hukbo ng mga hayop, sapat na iyon para harapin ang ilang 4.5 bituin na puwersa. Hahayaan na lang ba niyang samsam ng iba ang mga mapagkukunan dito? Inisip ni Francis ang Ancient Dream Realm bilang kanyang sariling origin dimension at ang lahat dito ay kanya. Halatang hindi maganda ang pakiramdam niya nang mangyari ang bagong pag-unlad na ito. Ngunit hindi ganoon kadali ang pagdambong sa mga mapagkukunan dito. Nag-isip si Francis mula sa ibang pananaw. Ang mga sinaunang lahi sa Ancient Dream Realm ay umiral sa mga grupo, at sila ay napakalakas. Kinokontrol ni Francis ang isang hukbo ng iba't ibang lahi, at maging siya ay kailangang maingat na palawakin. Ling Shi, dahil nakilala mo ako si Howard ay magagarantiya sa iyo na makakatagpo ka ng malaking kapalaran. Sa paglalakbay, ganap na hindi pinansin ni Howard sina Carla at Francis at tumambay lamang sa paligid ni Mindy. Howard, hanapin muna natin ang iba. Hindi pinakinggan ni Mindy ang kalokohan ni Howard. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay puno ng panganib. Kailangan nilang magtulungan ang iba pang miyembro ng lahi upang makakuha ng malaking kapalaran. Sa sandaling ito, nagsimulang kumalat ang isang halimaw at uhaw sa dugo. Mag-ingat ka. Isang ngiti ang ipinakita ni Howard. Sa wakas ay oras na para magpakita siya. Mga karera sa kanilang orihinal na estado. Isang higanteng berdeng sawa na nagbuga ng malamig na hangin mula sa bibig nito ang lumitaw sa harap ng grupo na may kislap na berdeng ilaw. Green Crystal Venomous Python, at ang aura nito ay mas malakas kaysa sa rank 1 True Gods. Agad na bulalas ni Carla.
Ang Green Crystal Venomous Python na ito ay mas malakas kaysa sa Skyfire Lightning Ape mula noon. Mamatay. Ang higanteng berdeng sawa ay naglabas ng bola ng kamandag at inilabas ang matatalas ng ngipin nito nang magsimula itong umatake. Hihihi, nililigawan mo si kamatayan. Malamig na tumawa si Howard habang ang kanyang figure ay tumalon patungo sa Green Crystal Venomous Python. Ang mahinang asul na liwanag ay kumislap sa kanyang kamay nang lumitaw ang isang espada ng yelo. Ang lason ay agad na nagsimulang mag-freeze, at ang temperatura ng paligid ay nagsimulang bumagsak habang ang isang layer ng yelo ay sumasakop sa lahat. Watermark slash. Ang mga marka ng yelo at tubig sa nakapalibot na hangin ay dumapo laban sa Green Crystal Venomous Python. Ang pamamaraan ng paggalaw ni Howard ay napakalalim, at hindi nagtagal ay nagawa niyang sugpuin ang Green Crystal Venomous Python. Whoosh! Hindi inaasahan ng Green Crystal Venomous Python na ganoon kalakas ang tao sa harap nito, at diretso itong tumakbo palayo. Sa tingin mo saan ka tatakbo? Hinabol ito ni Howard at ginamit ang kapangyarihan ng Ice Sword sa kanyang kamay upang bawasan ang bilis ng Green Crystal Venomous Python. Hindi nagtagal, namatay ang sawa. Lakas lang ng isang rank 1 True God. Naiinis na sabi ni Howard. Pinanood ni Francis ang buong labanan mula sa gilid. Si Howard ay bahagyang mas malakas kaysa kay Froilan ng Skyfeather Island, at mayroon siyang banal na sandata. Malinaw na wala siyang problema sa pagpatay sa Green Crystal Venomous Python. Nagpatuloy ang grupo sa pagsulong matapos mangolekta ng ilang kalapit na materyales. Ang mga aura ng ilang sangkawan ng mga hayop ay napakalakas, na naging halata sa kanila, kaya madaling naiwasan sila ng grupo. Gayunpaman, habang naglalakbay sila, mas malakas ang mga hayop na kanilang nakilala. Paminsan-minsan ay lilito ang mga karera na may rank 2 True Gods. Magagawa ni Howard ang lahat ng mag-isa sa simula, ngunit sa paglaon, kinailangan din ni Carla at Mindy na tumulong. Sa ngayon, ang mga eksperto na nakapasok sa lugar na ito ay kalat-kalat at napakahina. Makakakuha lamang sila ng ilang maliliit na mapagkukunan. Bulong ni Francis sa kanyang puso. Si Francis ay masasabing ang taong higit na nakakaunawa sa Wild Ancient Secret Dimension. Ang mga tunay na kayamanan at yaman dito ay protektado ng mga makapangyarihang lahi o lahi na naninirahan sa malalaking grupo. Ang mga magsasaka na kasalukuyang pumasok ay kumalat at maaari lamang pumatay ng ilang nag-iisang hayop upang makakuha ng mga mapagkukunan. Ang pangalan mo ay Francis, tama ba? Bagamat isa ka lamang sa peak stage na Mystic Light Realm, hindi ka pwedeng walang magawa, di ba? Dumating si Howard bago si Francis at medyo galit na nagsalita matapos talunin ang isang sinaunang hayop. Wala akong dinala sa daan, kaya hindi mahalaga. Sinabi ni Francis nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Kinuha ni Howard ang karamihan ng mga mapagkukunan pagkatapos patayin ang mga hayop. Ang natitira ay nahati sa pagitan ni Carla at Mindy. Walang natanggap si Francis. Bukod pa rito, sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, kung ang isang normal na peak stage na Mystic Light Realm ay lumaban, ito ay magiging katulad ng pagpapakamatay. Malinaw na gusto lang ni Howard na mamatay siya ng mas mabilis. Kuya Francis, umatake ka lang. Ang lakas mo dapat kapantay ni Howard. Ngumiti si Carla sa gilid at sinabing. Mula sa kanyang pananaw, walang ginawa si Francis ay mapagbigay niyang iniwan ang mga mapagkukunang ito sa blue-scaled race. Nakita na niya ang lakas ni Francis noon, at dapat na ito ay kapantay man lang ni Howard. Nagulat si Mindy sa kung gaano kahusay na naisip ni Carla ang lakas ni Francis. Tingnan ko mamaya. Malamig na ngumisi si Howard at hindi na nagsalita pa. Paano naging posible para sa isang peak stage na Mystic Light Realm na magkaroon ng parehong lakas tulad niya? Isa siyang makapangyarihang quasi-god genius kahit sa blue-scaled race, kaya hindi siya naniwala sa sinabi ni Carla. Sa sandaling ito, isang nakakabinging dagandong ng tigre ang tumunog. Isang higanteng Asher figure ang nagpakawala ng isang layer ng Asher na apoy sa mga puno sa malapit, pagkatapos ay lumitaw sa harap ng grupo. Asher Sky Fierce Tiger.
Nanlamig ang ekspresyon ni Carla habang nakatitig sa sinaunang lahi na nasa harapan niya. Matagal na akong hindi nakakita ng tao. Nagpakita ng matinding liwanag ang Azure Skyfierce Tiger habang ang malakas na pressure ay dumurog sa grupo. Nararamdaman ng grupo na ang tunay na lakas ng Azure Skyfierce Tiger na ito ay umabot sa antas ng isang rank 2 True God mula sa aura nito. Francis, oras na para ipakita mo ang iyong lakas ngayon. Sa sandaling ito, mahinang ngumiti si Howard at naglakad pa atras. Howard, isa itong rank 2 True God. Ikaw lang ang makakaharap nito. Magtulungan tayo at talunin ito. Agad na sabi ni Mindy. Sa apat, si Howard ang pinakamalakas. Ang kanyang kapangyarihan sa labanan ay malapit sa isang ranggo ng dalawang tunay na Diyos. Kung hindi siya tumulong, wala silang pag-asa laban sa Azure Skyfierce Tiger. Lingxi, ano ang inaalala mo? Hindi ba't ang lakas ni Francis ay katumbas ng lakas ko? Ito ay isang napakaliit na rank 2 True God. Malamig na sabi ni Howard at hindi nakalimutang ibenta rin ang kanyang sarili. Ang ibig niyang sabihin ay kaya niyang harapin ang Azure Skyfierce Tiger ng mag-isa. Kung ang lakas ni Francis ay katumbas ng kanyang lakas, magagawa rin ito ni Francis. Idiot. Ang Azure Skyfierce Tiger ay tumawa habang ito ay tumalon pasulong at naglaslas gamit ang mga higanteng kuko nito na nag-aapoy sa Azure na apoy. Kuya Francis, tutulungan kita. Hindi natuwa si Carla sa saloobin ni Howard at humakbang pasulong. Hindi na kailangan, alam mo ang lakas ko. Ngumiti si Francis at hindi nag-abala kay Howard. Weng! Sinuntok ni Francis ang magkabilang kamao pagkatapos ay activate ang Metal of Wind Lightning na umuungal pasulong ng may matalas na puwersang tumusok. Pang! Hindi ginamit ni Francis ang kanyang buong kapangyarihan, kaya napaatras siya ng ilang hakbang. Gayunpaman, naramdaman ng Azure Skyfierce Tiger na nagsimulang sumakit ang mga paa nito, at nagulat itong tumingin sa kakaibang taong ito. Siya ay nasa Mystic Light Realm lamang ngunit napakalakas. Ang lakas ni Brother Francis ay higit pa sa aking imahinasyon. Sinira ni Carla ang kanyang mahabang espada. Tumigil sandali si Mindy. Ang lakas na ipinakita ni Francis ngayon ay talagang kahanga-hanga para sa isang tao sa peak stage ng Mystic Light Realm. Gayunpaman, kahit na ito ang kaso, ang Azure Skyfierce Tiger ay hindi isang bagay na maaaring labanan nilang dalawa, kaya siya ay naniningil din. Sagradong kidlat na nangingibabaw na suntok. Ipinalibot ni Francis ang Metal of Wind Lightning at sunod-sunod na nagpadala ng maliwanag na gintong fist light. Ang ilan sa mga kamao na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Lightning Fire Obliteration na hindi maramdaman ng sinuman. Nang mapunta sila sa Azure Skyfierce Tiger at pumasok sa katawan nito, nagkaroon sila ng kritikal na pinsala. Hindi nagtagal ay napatay nina Francis, Carla, at Mindy ang Azure Skyfierce Tiger. Ang lakas talaga ng batang Sir Hanford. Umikot ang mga mata ni Mindy. Ang layunin na ipinakita ni Francis ay napakalalim, at ito ay mas malakas kaysa kay Howard. Whoosh! Lumipad si Howard. Dumapa siya sa katawan ng Azure Skyfierce Tiger at sinimulan itong putulin gamit ang kanyang banal na sandata. Ang Azure Skyfierce Tiger ay may lakas ng isang rank 2 True God, kaya malinaw na hindi ito maikukumpara sa iba pang mga hayop mula noon. Siguradong marami itong kayamanan sa loob ng munting mundo nito. Bastos ka! Nanlamig ang mga mata ni Francis habang pinakawalan niya ang presyon ng kanyang ikapitong antas na Sacred Lightning Body. Ano? Ang ekspresyon ni Howard ay naging gulat. Ang kanyang bloodline at divine power ay napigilan ng pisikal na pressure ni Francis. Tumalon ang puso ni Howard, at napaatras siya nang tumingin siya sa malamig na gininto ang mata ni Francis. Pinatay nating tatlo. Anong kinalaman mo? Tumunog ang malamig na boses ni Francis. Si Howard ay ganap na natigilan sa panggigipit ni Francis at hindi nagsalita. Wala ring sinabi sina Carla at Mindy. Bagamat si Howard ay bahagi ng kanilang lahi, ang kanyang ginawa ay nabigo sa kanila at nagparamdam sa kanila ng bahagyang pagkasuklim. Sinimulan ni Francis na kolektahin ang mga materyales ng Azure Skyfierce Tiger at binuksan ang munting mundo nito para saliksikin ang kayamanan nito. Para sa inyong dalawa ito.
Ibinigay ni Francis ang bahagi ng mga mapagkukunan kina Carla at Mindy. Sobra. Hindi ko akalain na magkakaroon ng napakaraming mapagkukunan ang Little World ng Asher Skyfierce Tiger. Tuwang-tuwa si Mindy. Ang hindi niya alam ay kinuha lang ni Francis ang bloodline essence ng Asher Skyfierce Tiger at ibinigay ang lahat kay Mindy at Carla. Sa kabilang banda, naging malungkot ang ekspresyon ni Howard. Ang kanyang puot kay Francis ay umabot sa sukdulan nang makita niyang ngumiti si Mindy kay Francis. Ungol. Isang galit na dagandong ang tumunog nang inaayos ni na Mindy at Carla ang mga samsam sa digmaan. Hindi maganda ang tunog ng mas maraming Asher Skyfierce Tigers. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Carla. Ang pagpatay sa Asher Skyfierce Tiger na ito ay nakakuha ng atensyon ng iba pang Asher Skyfierce Tigers. Tumakbo. Malamig na sabi ni Howard habang gumagamit siya ng malalim na pamamaraan at nawala sa kagubatan. Whoosh! 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 Agad namang sumunod si Francis at ang kanyang kasama sa likuran. Isang Asher figure ang dahan-daang humabol sa kanila. Mas malaki pa ang Asher Skyfierce Tiger na ito, at may galit itong ekspresyon. Ang lakas nito ay halatang mas malaki kaysa sa dati. Ang lakas ng isang rank 3 na tunay na Diyos. Sa pinakaharap, ang mukha ni Howard ay naging maputlang puti. Ang lakas ng isang galit na rank 3 True God Asher Skyfierce Tiger ay magiging partikular na nakakatakot. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Howard. Inikot niya ang kanyang banal na sandata at biglang naglaslas pabalik. Howard! Ikaw! Hindi inaasahan ni Carla na bigla siyang aatakihin ni Howard. Naapektuhan din sina Mindy at Francis. Hindi mahalaga para kay Francis dahil napakalakas ng kanyang katawan, ngunit si Carla ay nasugatan ng husto. Ang malamig na hangin ay nagpabagal din sa bilis ni na Carla at Mindy. Sa sandaling ito, bumaba sa kanila ang aura ng isang mabangis na hayop. 1173. Nanlamig ang katawan ni na Carla at Mindy nang maramdaman nila ang aura sa likod nila. Hindi ko akalain na si Howard ay isang taong ganito. Inihayag ni Mindy ang hitsura ng kawalan ng pag-asa. Kung silang apat ay magtutulungan, magkakaroon sila ng pahiwatig ng pag-asa laban sa isang ranggo na tatlong tunay na Diyos, ngunit sa kritikal na sandali, iniwan sila ni Howard at tumakas ng mag-isa. Hindi lang iyon, inatake pa niya ang mga ito, pinilit sina Carla at Mindy na pigilan ang Asher Skyfierce Tiger para makatakas siya. Pakiramdam ni Mindy ay bulag ang kanyang mga mata na may kakilala pa siyang ganito. Sa simula, naisip ni Mindy na hindi masama si Howard dahil siya ang unang humarap sa mga hayop. Pasensya na, Kuya Francis. Kasalanan ko ang lahat. Guilty na sabi ni Carla. Nangyari lamang ito dahil inimbitahan niya si Francis na sumali sa kanilang grupo. Sa sandaling ito, si Carla ay lubhang nasugatan. Paano magiging posible para kay Francis at Mindy na harapin itong Asher Skyfierce Tiger na may lakas ng rank 3 True God? Mamatay, kasuklam-suklam na mga tao. Ang Asher Skyfierce Tiger ay nakalok sa tatlong tao sa harap nito na may pulang dugo na mga mata at bumagsak gamit ang bakal nitong paa na nagninanga sa Asher na apoy. Ding! Ding! Isang itim na kalasag ang biglang lumitaw sa kamay ni Francis at hinaronggan ang nagninangas na Asher clone ng Asher Skyfierce Tiger. I'll stall it. Kayong dalawa, tumakbo. Ang apurahang boses ni Francis ay tumunog sa kanilang isipan. Iyon ay isang defensive na banal na sandata. Tiningnan ni Mindy ang kalasag sa kamay ni Francis at agad na naunawaan. Sa lakas ni Francis, normal para sa kanya na magkaroon ng banal na sandata. Go! Napakabilis ko. Alam ito ni Carla. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Francis habang nakaharap sa Asher Skyfierce Tiger ng direkta. Tara na. Agad na inilipat ni Mindy ang kanyang layunin, kinuha si Carla at umalis. Ang bilis ni Francis ay talagang napakabilis, at maaari niyang itapon ang Asher Skyfierce Tiger. Kung nanatili silang dalawa dito, kakalagkarin nila si Francis pababa, at lahat sila ay maaaring mamatay dito. Kuya Francis, mangyaring huwag mamatay dito. Naikuyom ni Carla ang kanyang mga kamao at kinasusuklaman ang kanyang sarili dahil sa pagiging inutil. Whoosh!
Hindi nagtagal ay nawala ang dalawa sa madilim na kagubatan. Tao, kahit gaano ka kabilis, sa tingin mo ba mas mabilis ka kaysa sa akin? Ang Asher Skyfierce Tiger ay mahinahong tumingin kay Francis at nanunuya. Gayunpaman, ang iyong banal na sandata ay mukhang pambihira, kaya ito ay magiging akin. Natatawang sabi ng Asher Skyfierce Tiger. Hehe, sobra mong tinansya ang sarili mo. Malamig na tumawa si Francis at nagpakawala ng nakakatakot na pisikal na puwersa na hamarang sa mahigpit na kapangyarihan sa paligid niya. Tinatago mo ba ang lakas mo? Hindi naintindihan ng Asher Skyfierce Tiger ang gininto ang buhok na kabataan sa kanyang harapan. Nasa peak stage pa lang siya ng Mystic Light Realm, ngunit ang aura na pinalabas niya ay malapit sa isang rank 2 True God. Kahit anong mangyari, mamamatay ka ngayon. Ang Asher na apoy sa paligid ng Asher Skyfierce Tiger ay tumaas ng mas mataas, ngunit sa susunod na sandali, inalis ni Francis ang kalasag at umatras. Weng! Isang pares ng purong gininto ang pakpak ang lumitaw sa kanyang likuran at naglabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Whoosh! Lumipad si Francis patungo sa isang tiyak na direksyon at tumakas. Boom! Ang Asher Skyfierce Tiger ay halatang hindi bibitawan si Francis ng ganoon lang, kaya ito ay naging isang Asher Light at mabilis na humabol sa kanya. Gayunpaman, may maliit na distansya sa pagitan ng dalawa, at ang Asher Skyfierce Tiger ay hindi nakahabol. Sa sandaling ito, isang kakaibang sensasyon ang lumitaw sa puso ng Asher Skyfierce Tiger. Bigla nitong naramdaman na hindi maarak ang kabataang nasa harapan niya. Matagal nang hinabol ng Asher Skyfierce Tiger si Francis, at umalis na sila sa teritoryo nito. Biglang nagsalita si Francis nang malapit nang bumalik ang Asher Skyfierce Tiger. Sinabi ko sa iyo na ako ay napakabilis. Si Francis ay nagsiwalat ng isang mapanuksong ngiti. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng Asher Skyfierce Tiger race. Ang Asher Skyfierce Tiger ay nagalit sa sinabi ni Francis at agad na na-activate ang bloodline power nito, na nagdoble ng bilis nito. Gayunpaman, napagtanto nito na, kahit na na-activate ang bloodline power nito, hindi nagbago ang distansya sa pagitan ni Francis at mismo. Hindi maganda. Ang takot ay lumitaw sa puso ng Asher Skyfierce Tiger. Sinadya ng kabataang nasa harapan nito ang bilis ng kanyang sarili para mahabol siya nito. Agad na lumingon ang Asher Skyfierce Tiger, ngunit naging malungkot ang mga mata nito sa nakita. Yumukod kay Master. Isang karera na hindi masyadong malakas ang hamarang sa landas sa likod ng Asher Skyfierce Tiger. Gayunpaman, pinayagan sila ng kanilang mga bilang na lumaban sa Asher Skyfierce Tiger. Dami-dami din ang mga karerang lumalabas. Tao, paano ito posible? Ang Asher Skyfierce Tiger ay tumingin kay Francis sa takot. Hindi nito maisip kung paano nagawang alipinin ni Francis ang napakaraming hayop ng sabay-sabay. Ang gayong puwersa ay sapat na upang talunin ang ilan sa mas malalakas na karera sa dimensyong ito. Sisingilan. Utos ni Francis, at lahat ng mga hayop ay umatake. Sa isang maikling sandali, ang Asher Skyfierce Tiger ay nawala ng kakayahang lumaban at inalipin ni Francis. Kailangan ko ng ilang halimaw na may malakas na labanan sa ngayon, kaya hinikayat kita dito dahil hindi ka masama. Tumayo si Francis sa ulo ng Asher Skyfierce Tiger at tumingin sa malayo. Ngayong maraming eksperto ang nakapasok sa teritoryo ni Francis at siya ay masyadong mahina para gumawa ng kahit ano ng mag-isa, kailangan niyang mabilis na dagdagan ang kanyang bilang ng mga alipin at palakasin sila. Hindi ko pababayaan si Master. Magalang na sabi ng Asher Skyfierce Tiger. Whoosh! Ginamit ni Francis ang Metal Lightning Radiance Wings technique at lumipad patungo sa isang tiyak na direksyon. Ang Asher Skyfierce Tiger ay lumipad sa likod ni Francis at napanatili ang isang tiyak na distansya. Natagpuan sila. Dahil sina Carla at Mindy ay nasugatan ng husto, hindi sila maaaring tumakbo ng napakalayo. Napakalakas ng mga pandaman ni Francis sa Ancient Dream Realm, kaya hindi nagtagal ay natagpuan niya ang mga ito. Kumain ng gamot si Carla para gumaling sa kanyang mga sugat. Ang kanyang estado ng pag-iral ay hindi masyadong mataas, at si Howard ay gumamit ng banal na sandata para sugat siya.
Hindi naging madali ang pagbawi mula sa mga pinsalang ito. Ano ang susunod nating gagawin? Bahagyang malungkot ang ekspresyon ni Mindy. Nang makatagpo sila ng panganib, si Howard, na kapareho ng lahi, ay itinapon sila sa likod at inatake pa sila, habang pinigilan ni Francis ang isang ranggo na 3 turn na Diyos upang hayaan silang mabuhay. Masyadong malaki ang paghahambing ng dalawa. Hintayin mo si Kuya Francis. Magiging maayos siya. Simpleng sabi ni Carla. Tumigil sandali si Mindy. Hindi niya alam kung bakit labis na nagtiwala si Carla kay Francis. Sa normal na kalagayan, tiyak na patay na si Francis. Ang Asher Skyfierce Tiger na iyon ay isang rank 3 True God. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang surge ng hangin at kidlat ang lumitaw mula sa likuran nila. Francis! Nagbago ang ekspresyon ni Mindy, at ipinakita niya ang isang nakakagaan na ngiti. Hindi niya akalain na makakabalik si Francis. Sinabi ko sa iyo na ako ay napakabilis. Ang Asher Skyfierce Tiger ay hindi ako maaabutan. Sabi ni Francis. Nagpahinga ng kalahating araw ang tatlo. Masyadong mapanganib ang Wild Ancient Secret Dimension, kaya kinailangan nilang tiyakin na nasa kanilang peak state. Ang tatlo ay gumugol ng kalahating araw sa pagtatanim. Naramdaman ni Carla at Mindy kung gaano kadelikado ang lugar na ito. Ang malakas na lakas ay ang susi sa kaligtasan. Matapos nilang maranasan ang panganib ng kamatayan, gumawa sila ng ilang pag-unlad sa paglilinang. Kailangan din ni Francis na dagdagan ang kanyang lakas ng mabilis upang maprotektahan ang kanyang mga mapagkukunan pati na rin kumuha ng mga mapagkukunan mula sa mga invading expert. Na-absorb ni Francis ang God Tribulation Lightning, nilinang ang kanyang mga kasanayan at ginawang perpekto ang Metal Lightning Radiance Wings Technique, sinuri ang Soul Splitting Technique, at ilang iba pang bagay. Napakalaki ng Ancient Dream Realm, kaya nakakagalaw lang si Francis sa isang partikular na range. Hindi niya nagawang maglakbay sa maraming iba pang mga lugar, ngunit mayroon siyang 2 clone. Kung makakagawa siya ng pangatlong clone, mas makokontrol niya ang mas maraming lugar. Sa sandaling ito, si Wilfred at Winfred ay hindi pa gumagalaw, at ito ay dahil sinabi ni Francis sa kanila na dagdagan ang kanilang lakas at makapasok sa demigod rank. Halos lahat ng mga eksperto dito ay mga quasi-gods man lang. Hindi magiging kasing kaina-hinala ang isa kung naabot nila ang antas ng isang demigod, at doon lang sila makakalaban sa iba pang mga eksperto. Ang mga bloodline ni Winfred at Wilfred ay napalakas sa Ancient Dream Realm. Kung nakalusot sila sa demigod rank, ang kanilang tunay na lakas ay dapat na malampasan ang kay Carla. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay sa umaga. Si Francis ay naging pinuno na ngayon, at sinagot ni Carla at Mindy ang anumang tanong ni Francis. Ito ang kasalukuyang layunin ni Francis na maunawaan at makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa Wild Ancient Secret Dimension at sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ibinigay pa ni Carla kay Francis ang mapa na matagal nang ginawa ng Blue-Scaled Race. Napakalat ang mapa, at hindi pa nakakapunta si Francis sa maraming lugar. Nagkaroon din ng ilang paglalarawan tungkol sa ilang mapanganib na lugar at lugar na puno ng kapalaran. Ang tunog ng labanan ay biglang naglakbay sa kanilang mga tainga. Nasa direksyon na iyon. Tara at tingnan natin. Sabi ni Francis. Sa katotohanan, nakikita ni Francis kung ano ang nangyayari daan-daang libong milya ang layo. Sinadya niyang pangunahan ang grupo sa direksyong ito. Dahan daw ang lumapit ang tatlo sa lugar kung saan nanggagaling ang ingay ng labanan. Isang matanda at 2 kabataan ang nakikipaglaban sa ilang Golden Horn Fire Rats malapit sa pasukan ng isang kuweba. Ang Golden Horn Fire Rats ay napakabilis, at maaari silang gumamit ng apoy. Mayroon din silang mga sungay na parang toro sa kanilang mga ulo na matatalas na mga sandata sa open iba. Ilang nagninangas na ilaw ang kumikislap malapit sa matanda at 2 kabataan. Napakalakas ng kanilang mga aura. Shit! Napakabangis nitong mga Golden Horn Fire Rats. Ang 2 batang disipulo ay parehong quasi-gods. Ang isa sa kanila ay may lakas ng isang rank 2 True God habang ang isa ay medyo mahina. Kayong dalawa, pagsamahin ang iyong mga pag-atake sa isang punto at atakihin ang mga tiyan ng Golden Horn Fire Rats.
Malamig na umungol ang matanda na may malungkot na ekspresyon. Hu! Ikinaway ng matanda ang kanyang mga kamay, at maraming kidlat ang sumugod upang pigilan ang tatlong golden horn fire rats. Patayin silang lahat. Umungal ang isang golden horn fire rat na may pinakamaliwanag na gintong sungay. Nagbago ang ekspresyon ni Perla at Mindy nang makita nilang nakikipaglaban ang tatlo sa golden horn fire rats. Brother Francis, ang elder na iyon ay isang rank 3 true god. Umalis na tayo. Ang mga mata ni Perla ay dumapo sa matanda na may pag-aalala. Bagamat naglabas ng kakaibang amoy ang kuweba, masyadong malakas ang dalawang puwersa sa unahan. Hindi sila isang bagay na kayang labanan ng mahina nilang grupo. Hanapin natin ang mga eksperto ng mas matandang henerasyon mula sa ating lahi. Saka lang tayo makakakuha ng mas maraming kapalaran sa Wild Ancient Secret Dimension. Mungkahi ni Mindy. Ang dalawang kabataan ay miyembro ng Fire-Winged Race, at walang makakapagsabi ng bloodline ng matanda, ngunit ang lakas nilang tatlo ay masyadong mataas. Ang matanda sa Asher na damit ay isang rank 3 true god, ang isa sa dalawang kabataan ay mas malakas pa kay Howard, habang ang huli ay kapantay ni Mindy. Kung gusto ninyong dalawa pumunta, pwede kayong pumunta. Kailangan ko kung ano ang nasa loob ng kuwebang iyon. Sabi ni Francis. Nilapitan lamang ni Francis sina Perla at Mindy upang makakuha ng higit pang intel at kanilang mapa. Kinailangan ni Francis na makipag-ugnayan sa ibang mga eksperto at kumuha din ng kanilang mga mapa. Sa sandaling ito, kumislap ang mata ng matanda sa Asher habang siya ay umungal ng malakas, sa mga kaibigang nagtatago sa dilim, kung handa kang tumulong, maaari nating hatiin ang kapalaran sa loob ng kuweba ng pantay-pantay. Ang dalawang kabataan at ang Golden Horn Fire Rats ay agad na nagpakita ng maingat na mga ekspresyon habang nakatingin sila sa kagubatan sa kanilang kanan. Maya-maya ay lumitaw si Francis at ang kumpanya. Never mind, you can go. Walang tulong sa amin ang ganoong lakas. Sinulyapan ng elder na may Asher si Francis at ang kanyang kasama at malamig na nagsalita habang patuloy siyang nakikipaglaban sa Golden Horn Fire Rats. Ang Golden Horn Fire Rats ay hindi rin nag-abala kay Francis at sa kumpanya. Noong una ay inakala nila na isang napakalakas na tao ang lumitaw. Kung ganoon, masama ang sitwasyon para sa kanila, ngunit ang tatlong lumitaw ay masyadong mahina. Kahit na makipagtulungan sila sa matanda sa Asher at kumpanya, wala itong pagkakaiba. 1174. Sina Perla at Mindy ay orihinal na nagplano na sabihin kay Francis na umalis sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ang matanda sa Asher na damit at ang Golden Horn Fire Rats ay parehong napakalakas. Gayunpaman, sinabi ng matanda na, kung tumulong sila, hahatiin nila ang kapalaran sa loob ng kuweba ng pantay-pantay. Ito ang dahilan kung bakit lumabas sila kasama si Francis, ngunit ang elder ay agad na bumalik sa kanyang salita pagkatapos makita ang kanilang pagtatanim. Kuya Francis, umalis na tayo. Sabi ni Perla. Ang dalawang kabataan ay quasi-gods of the Fire-Winged Race. Kahit na ang Blue-Scaled Race at Fire-Winged Race ay parehong 4.5 bituin na kapangyarihan, ang Blue-Scaled Race ay mas mahina. Higit pa rito, ang dalawang quasi-gods ng Fire-Winged Race ay may tulong ng isang rank 3 true god. Kung hindi kailangan ng senior ang tulong natin, hindi tayo sasali. Bahagyang ngumiti si Francis at umatras patungo sa kagubatan kasama sina Perla at Mindy, na parang binabalak nilang umalis. Kahit 3 piraso ng basura ay gustong makipagtulungan sa atin. At least alam nila kung ano ang mabuti para sa kanila. Ang isa sa mga kabataan ng Fire-Winged Race ay malamig na ngumisi at nakaramdam ng hiya. Gayunpaman, tumaas ang kilay ng matanda. Pumasok ang kanyang divine sense sa kagubatan at nalaman niyang hindi pa umaalis ang tatlo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang matanda sa Asher ay nagpalipat-lipat ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa at nagtanong. Isang putok ng kapangyarihan ng kaluluwa ang agad na umagos patungo kay Francis at kasama sa kagubatan. Bahagyang ngumiti si Francis habang inilabas ang kanyang soul intent ng may bilis ng kidlat upang harangan ang pag-atake ng kaluluwa ng elder. Kahit na ang kalaban ay isang rank 3 true god, may kakayahan si Francis na lumaban sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng kaluluwa.
Kaming tatlo ay lubhang mahina at gusto lang manood ng labanan sa pagitan ng Senior at ng Golden Horn Fire Rats. Baka magkaroon tayo ng kaunting pag-unawa, ang walang emosyong boses ni Francis. Sa sandaling ito, ang tatlo ay umupo sa kagubatan at nagsimulang magtanim habang binibigyang pansin lamang ang matanda na nakasuot ng kulay asul na damit. Hindi na kailangang mag-alala. Ang tatlong iyon ay kailangang magbayad ng halaga kung gusto nilang talunin ang Golden Horn Fire Rats. Sa oras na iyon, ang kanilang lakas ay bababa, at hindi nila tayo kakayanin. Pribadong nag-message si Francis kina Carla at Mindy. Okay, makikinig ako kay Kuya Francis. Isang matigas na tingin ang ipinakita ni Carla. Ang kapalaran ay umiral kasama ng panganib. Kung natakot sila kahit sa maliit na panganib na ito, paano sila makakausad sa landas ng martial arts? Ang divine sense ng elder na nakadamit ng Asher ay dumapo kay Francis. Nagulat siya sa katotohanang madaling napigilan ni Francis ang kanyang pag-atake sa kaluluwa. Si Francis ay mukhang hindi kasing simple ng kanyang hitsura, ngunit kung anyayahan silang muli ng elder matapos silang tanggihan, ito ay magmumukhang wala siyang mukha. Kung mayroon kang kasanayan, pagkatapos ay manatili dito. Naging malamig ang ekspresyon ng matanda nang sumilay ang nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Ang dalawang quasi-gods ng Fire-Winged Race ay tila nakatanggap ng isang order. Agad nilang isinaaktibo ang kanilang mga bloodline at inatake ng buong lakas sa pamamagitan ng kanilang mga banal na sandata. Boom! Ang nakaasul na elder na nakasuot ng asul ay na-activate din ang kanyang bloodline, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Nakapalibot sa kanya ang nakakatakot na kidlat na naglalaman ng kapangyarihan ng pagkasira. Nais ng matanda na nakasuot ng Asher at ng mga kabataan ng Fire-Winged Race na talunin ang Golden Horn Fire Rats sa pinakamadaling paraan na posible, ngunit ngayong may nakatingin sa gilid, hindi na nila matipid ang kanilang lakas. Tatapusin nila ang Golden Horn Fire Rats at pagkatapos ay haharap kay Francis at sa kumpanya. Pang! Boom! Bam! Inilabas ng tatlo ang kanilang buong lakas at agad na pinigilan ang Golden Horn Fire Rats. Ang dalawa mula sa Fire-Winged Race ay orihinal na mga kababalaghan ng lahi, at mayroon din silang mga nakakasakit na banal na armas. Ang lakas ng matanda sa Asher ay mas malaki. Ang kapangyarihan ng kidlat na kontrolado niya ay kayang sirain ang lahat. Shit! Ang mga taong ito. Maraming Golden Horn Fire Rats ang nasugatan ng husto, at hindi na sila katapat ng Elder in Asher and Company. Whoosh! Whoosh! Lahat ng Golden Horn Fire Rats ay nagsimulang tumakbo sa yungib. Kasabay nito, ang isang nakakatakot na kaguluhan ng banal na kapangyarihan ay nagmula sa kuweba, at ang aura ng metal at apoy ay maaaring maramdaman. Tiyak na mayroong isang uri ng kayamanan doon. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ng nakaasol na matanda. Napakaswerte niyong tatlo. Umalis na kayo. May naramdaman ang quasi-gods of the Fire-Winged Race. Kailangan nilang makuha ang mga kayamanan sa kuweba ng mabilis hanggat maaari, kaya wala na silang panahon para alalahanin pa si Francis at ang kumpanya. Whoosh! 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 Direktang pumasok sa kuweba ang nakaasul na matanda at ang dalawa mula sa Fire-Winged Race. Pumunta ka. Bahagyang umungal si Francis at pumasok din sa kuweba kasama sina Carla at Mindy. Ang mga dingding sa kuweba ay naglalaman ng mga bihirang bato na nagbigay ng mainit na aura. May nakatagong daanan din sa kuweba. Mukhang mana ang lugar na ito. Ngayon kailangan lang nating malaman kung anong mana ito. Nagpakita si Mindy ng isang masayang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na makakahanap siya ng mana sa Wild Ancient Secret Dimension ng ganoon kabilis. Walang sinabi si Francis at diretsong pumasok. Nagkatinginan sina Carla at Mindy, pagkatapos ay piniling sundan si Francis at subukan ang kanilang kapalaran. Isang nakakatakot na pag-agos ng kidlat ang kumislap sa sandaling dumaan sila sa makipot na pasukan. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti sa'yo. How dare you follow US? Ang malamig na boses ng nakasuot na asul na elder ay tumunog habang ang isang higanting palad ng kidlat ay humampes kay Francis. Kung hindi dahil sa katotohanan na nakadama sila ng kakaibang kapalaran sa loob ng kuweba, lumipat na sila para tapusin si Francis at ang kumpanya.
Hindi talaga akalain ng matanda na susundan sila ni Francis. Weng weng weng. Naramdaman na ni Francis na ang elder ay nagtatago dito, kaya agad niyang pinaandar ang sacred lightning body at pinaikot ang lightning fire obliteration habang inilabas din niya ang kanyang palad. Boom! Bam! Pong! Isang mapangwasak na aura ng apoy at kidlat ang sumabog sa makipot na daanan, na naging sanhi ng pagyanig ng buong lupa. Nabasag at nahulog ang mga matigas na bato sa dingding. Napaatras ng kalahating hakbang ang nakaasul na matanda at napasigaw sa gulat. Naubos na niya ang bahagi ng kanyang Yuan Chi noon pa man, kaya sinamantala ni Francis, ngunit ang palad ni Francis kanina ay masyadong malakas. Nalampasan nito ang rank 2 True Gods at malapit sa kapangyarihan ng rank 3 True God. Sinundan ka namin dahil natakot kami na baka mapahamak si Senior dito. Baka may pagkakataon pa tayong magtulungan. Si Francis ay may walang pakialam na ugali. Ang sacred lightning body ni Francis ay ang pinaka-nababanat laban sa kidlat, kaya ang mga pag-atake ng nakaasul na elder ay hindi masyadong epektibo laban kay Francis. Hindi kinailangan ni Francis na magpakita ng sobrang lakas ng labanan. Ang kailangan lang niyang gawin ay makuha ang atensyon ng mga ito. Fine. Kung hindi ka natatakot mamatay, sumama ka sa amin. Ang nakatatandang Asher ay iwinagayway ang kanyang mga damit habang lumilipad siya pasulong kasama ang mga kabataan ng Fire-Winged Race. Ang lakas ni Francis ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi magiging madaling tapusin si Francis, kaya nagpa siya ang nakaasul na elder na paalisin si Francis sa ngayon. Napakalalim ng pagtatago ni Brother Francis sa kanyang sarili. Ang ganoong lakas ay katumbas ng pinakamalakas na henyo ng Blue-Scaled Race. Si Curla ay nagpahayag ng labis na kagalakan at napabulalas. Kakagawa ko lang ng isang discarding nagpapalakas ng katawan ng Daw of Lightning na sumasalungat sa mga pag-atake ng kidlat ng senior na iyon. Mapagpakumbaba na paliwanag ni Francis. Ang anim ay nagpatuloy sa paglalakbay sa makitid na landas. Ang temperatura sa lugar ay nagsimulang tumaas, at ang mga bato sa mga dingding ay naging gininto ang pula. Hindi nagtagal ay dumaan ang grupo sa pathway at nakarating sa isang malaking underground pass. Ang paligid ng kuweba ay napuno ng matigas na bato at materyales. Sa ilalim ng mga ito ay lava, at sa gitna ng lava ay isang escarlate gintong nagninangas na palasyo. Ang mga materyales ng palasyo lamang ay bihira na, kaya malamang na ang palasyo ay naglalaman ng ilang mga espesyal na kayamanan. Isa talaga itong inheritance na palasyo. Ang nakatatandang Asher at ang dalawang kabataang Fire-Winged Race ay tuwang-tuwa na tumingin sa tanawin sa harapan nila. Whoosh! Whoosh! Ang nakaasul na matanda, si Francis, at ang kumpanya ay direktang lumipad sa palasyo ng apoy. Ilang Golden Horn Fire Rats ang lumitaw sa harap ng pasukan sa palasyo. Nagpakita sila ng mabangis na mga titig, at ang kanilang mga sugat mula noon ay ganap na gumaling. Ito ay isang pamana na naiwan ng mga ninuno ng Golden Horn Fire Rats. Huwag mo nang isipin ang pagpasok. Galit na sabi ng Golden Horn Fire Rat na may pinakamalakas na aura. Sa sandaling ito, isang malakas na aura ang nagmula sa loob ng nagninangas na escarlate gintong palasyo. Hindi maganda, isang Golden Horn Fire Rat ang tumatanggap ng mana sa loob. Nagbago ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng kulay asul. Hindi naging madali ang pakikitungo sa Golden Horn Fire Rat sa simula. Kapag tinanggap ng Golden Horn Fire Rat sa loob ng naglalagablab na palasyo ang kapangyarihan ng mana, mas magiging mahirap na harapin sila. Itong kaibigan at quasi-gods of the Blue-Scaled Race, sabay tayong umatake. Ang nakatatandang Asher ay tumingin kay Francis at kasama. Ang lakas ni Francis ay hindi dapat maliitin, at kung gusto nilang makuha ang mga kayamanan dito, kailangan nilang magtulungan. Dahil iniimbitahan tayo ni Senior, tutulong ako. Ngumiti si Francis, ngunit ang nakatatandang Asher ay nakaramdam ng disgusto sa ngiting ito. Sabay-sabay tayong kumilos. Umuungal ang matanda habang umaalingaw-ngaw ang anim. Protektahan ang mana. Ang Golden Horn Fire Rats ay nag-activate ng kanilang bloodline power. Weng boom!
Isang invisible na kapangyarihan ng apoy at metal sa loob ng kalaliman ng palasyo ang pumasok sa katawan ng Golden Horn Fire Rats, na nagpapataas ng kanilang lakas sa labanan at lakas ng bloodline. Hindi nakakagulat na pinili nilang tumakas pabalik dito. Ang isa sa mga Fire-Winged Race Quasi-Gods ay may malungkot na ekspresyon. Ang lakas panlaban ng Golden Horn Fire Rats na malapit sa mana ay mas malakas kaysa noong nasa labas sila. Kung tatlo lang ang grupo nila, hindi nila kakayanin ang mga daga. Boom! Pang! Pang! Nagsagupa ng 6 laban sa Golden Horn Fire Rats. Ipinakalat ni Francis ang Lightning Fire Obliteration, at ang kanyang malalakas na pag-atake ay agad na nakakuha ng kanilang atensyon. Ang battle power ng brat na ito ay higit na mas malaki kaysa sa dalawang quasi-god prodigy mula sa Fire-Winged race. Ang nakatatandang Asher ay nagbigay pansin kay Francis. Ito ay hindi kapanipaniwala na ang isang tao sa pinakamataas na yugto ng Mystic Light Realm ay may ganoong lakas. Kahit na mas malakas siya, mas malaki ang pagkakataong makakuha ng kapalaran dito. Sagradong kidlat na nangingibabaw na suntok. Pom ng pagwasak ng kidlat. Pinagsama-sama ng 6 ang kanilang kapangyarihan at nagawang sugpuin ang Golden Horn Fire Rat sa kabila ng kanilang pagtaas ng lakas mula sa mana. Ang isa sa Golden Horn Fire Rats ay napatay, at ang grupo ng 6 ay nagsara sa palasyo ng apoy. Brat, pinipigilan ninyong tatlo ang Golden Horn Fire Rats habang papasok tayo at kinukuha ang mga kayamanan. Hahatiin namin ang lahat ng ito ng pantay-pantay sa inyo pagkalabas namin. Ano sa palagay mo? Mungkahi ng matanda sa Asher sa sandaling ito. Tama. Ang Golden Horn Fire Rats ay tumatanggap ng mana sa loob. Kailangan natin silang pigilan, kung hindi, baka hindi natin makuha ang mga kayamanan kahit na tayong 6 ay magsama-sama. Agad namang sumang-ayon ang quasi-god prodigies ng Fire-Winged race. Okay, iwan mo sila sa amin. Sumang-ayon si Francis. Ang nakatatandang Asher at ang dalawang quasi-gods mula sa Fire-Winged race ay nagpahayag ng nagulat na mga ekspresyon. Akala nila noong una ay makikipag-ayos si Francis sa kanila, ngunit pumayag siya kaagad. Dahil dito ay naghinala sila. Kailangan mong pigilan itong Golden Horn Fire Rats. Ang nakatatandang Asher ay hindi na nag-abala kay Francis at lumipad sa nag-aalab na palasyo kasama ang mga quasi-gods ng Fire-Winged race. Kuya Francis, paano ka papayag? Paano kung kunin nila ang mga kayamanan at hindi tayo papansinin? Tanong ni Carla na medyo nag-aalala. Sa sandaling ito, bagamat nasugatan ng husto ang Golden Horn Fire Rats, mahihirapan silang tatlo lang na pigilan ang mga daga. Hindi na kailangan. Ang mga kayamanan sa palasyo ng apoy ay hindi ganoon kadaling makuha. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Francis, na nagpapahinga kina Carla at Mindy. Kung maglakas loob si Francis na pasukin ang tatlo pa para kunin ang mga kayamanan, halatang hindi siya natatakot na umalis sila pagkatapos kunin ang mga kayamanan. Talagang hindi napakadali na makuha ang mga kayamanan sa loob. Isang galit na Dagindong ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng palasyo hindi nagtagal pagkatapos pumasok ang nakaasul na matanda at kasamahan. Ang lakas ng loob mong tingnan ang mana ng Golden Horn Fire Rat race. Mamatay. Hindi maganda, ang Golden Horn Fire Rat na ito ay nakatanggap ng bahagi ng kapangyarihan ng mana, at ang lakas nito ay umabot sa antas ng isang rank 3 True God. Bulalas ng nakaasol na matanda. Bagamat isa rin siyang rank 3 True God, ang Golden Horn Fire Rat ay maaaring maglabas ng higit na kapangyarihan sa kapaligirang ito. 1175. Ang panggigipit kay Francis at sa kumpanya ay agad na tumaas pagkatapos pumasok sa palasyo ang Elder na may Asher at ang Fire-Winged race quasi-gods. Gayunpaman, batay sa mga pagsabog na tumutunog mula sa loob ng palasyo, tila mas matindi ang labanan sa loob. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Pinagsama ni Francis ang kanyang Lightning Fire Obliteration at Sacred Lightning Physical Force at pinakawala ng isang makinang na Scarlotte Gintong palad na dumurog patungo sa Golden Horn Fire Rats. Ngayon na silang tatlo na lang ang nakikitungo sa Golden Horn Fire Rats, kinailangan ni Francis na ilabas ang ilan sa kanyang tunay na kakayahan, kung hindi ay hindi na makayanan ni Carla at Mindy.
Gayunpaman, karapat-dapat silang maging mga henyo ng blue-scaled race. Sila ay napakatalino, at ang kanilang potensyal ay naisaaktibo sa laban na ito, na nagpapataas ng kanilang lakas sa labanan. Kuya Francis, hindi ko akalain na napakalakas mo. Gulat na sabi ni Carla. Ang mga oras na kumilos si Francis noon ay napakaikli. Wala talagang makikita mula sa mga iyon, ngunit ngayong inilabas na ni Francis ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban, nagulat ito kay Carla. Ang mga kakaibang ilaw ay kumislap sa mga mata ni Mindy. Ang lakas ni Francis ay kapantay ng pinakamalakas na quasi-god ng blue-scaled race, si Lanye. Marahil ay maaari nga silang makakuha ng bahagi mula sa mana ng Golden Horn Fire Rat race. Boom! Pang! Patuloy na tumunog ang mga pagsabog mula sa naglalagablab na palasyo, at ang paminsan-minsang galit na dagindong ng Golden Horn Fire Rats ay maririnig. Hindi mapigilan ni Francis na iikot ang kanyang kaliwang mata at tingnan ang sitwasyon sa loob ng palasyo. Ang Golden Horn Fire Rat sa loob ay mas malaki pa sa mga daga sa labas. Napapaligiran ito ng apoy at gininto ang liwanag, at ang lakas nito ay mas dakila pa sa nakatatandang Asher. Gayunpaman, ang dalawang quasi-gods ng Firewinged race ay hindi rin simple. Ang kanilang mga fire bloodline ay mas mataas kaysa sa Golden Horn Fire Rats, at sila ay maliksi at mabilis. Patuloy nilang ginagamit ang kanilang mga banal na sandata para salakayin ang Golden Horn Fire Rat. Senior, kung hindi ka magmadali, mas maraming eksperto ang maaakit dito. Bahagyang ngumiti si Francis at malakas na sinabi. Naging malungkot ang ekspresyon ng nakatatandang nakasuot ng Asher habang nilabanan niya ang Golden Horn Fire Rat. Ang swerte nila ay shit lang. Kakapasok lang nila sa palasyo, ngunit ang Golden Horn Fire Rat ay ganap na nakatanggap ng mana. Gayunpaman, sila ang gumawa ng mungkahing ito, kaya kailangan nilang tapusin ang nakakatakot na Golden Horn Fire Rat na ito kahit na nanginginig ang kanilang mga anit. Kayong dalawa ay parehong quasi-god prodigy ng Firewinged race. Tiyak na mayroon kang isang uri ng nakatagong card, tama. Ang matanda sa Asher ay nagtanong sa mga kababalaghan mula sa Firewinged race. Isa sa mga quasi-gods mula sa Firewinged race ay nakaramdam ng kawalan ng magawa at handa na gamitin ang isa sa kanyang mga nakatagong card. Ang quasi-god of the Firewinged race na ito ay naglabas ng isang abnormal na malakas na divine power sa kanyang banal na sandata, at ang kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban ay nagsimulang makapinsala sa Golden Horn Fire Rat. Pagkatapos ay ginamit ng dalawa pa ang pagkakataong ito para pilitin ang Golden Horn Fire Rat sa isang mahinang posisyon, na nagbigay dito ng matinding pinsala. Boom! Ang Golden Horn Fire Rat ay lumabas ng palasyo na may matinding pinsala. Hindi ito tumakas o inatake si Francis at ang kumpanya. Sa halip, umagos ito sa lava sa paligid ng palasyo. Hindi masyadong mataas ang temperatura ng lava na ito, ngunit naglalaman ito ng kakaibang bloodline power. Nang makita iyon, napagtanto ni Francis na ang lava ay isa ring mahalagang uri ng mapagkukunan. Ang elder sa Asher at ang mga kabataan ng Firewinged race ay dumating sa tabi ni Francis at ng mga kasama niya at tinulungan silang talunin ang Golden Horn Fire Rats. Ito ang nakuha namin. Maaari kang pumili ng isang bahagi nito. Inilabas ng matanda ang isang interspatial na singsing. Akala ko tatakas lang kayong tatlo dala ang mga kayamanan. Sabi ni Francis na may malalim na ngiti. Sa totoo lang, walang intensyon ng elder na nakasuot ng Asher robe na tulungan si Francis at ang kanyang kasama pagkatapos niyang lumabas, ngunit narinig niya ang kanilang sinabi at nagpa siya na tulungan si Francis at ang kumpanya na malutas ang panganib. Si Francis at ang Entents ng kumpanya ay pumasok sa interspatial ring. Mayroong maraming mahalagang mga mapagkukunan at pamamaraan. Malinaw na hindi naniniwala sina Carla at Mindy na ito na ang lahat, ngunit nang makitang walang sinabi si Francis, wala rin silang sinabi. Sa bagay, napakarami na ng mga kayamanan. How they're used to the treasures of the Golden Horn Fire Rat race. Hindi kita bibitawan. Ang higanteng Golden Horn Fire Rat ay umungal sa loob ng lava. Hindi maganda, gumaling na ang mga sugat ng bastard na iyon. Takbo. Inalis ng matanda ang interspatial ring at lumipad patungo sa labasan.
Umalis din si Francis at ang kumpanya ng walang pag-aalinlangan. Whoosh! Whoosh! Si Francis, ang elder sa Asher, at ang kumpanya ay tumalon mula sa kuweba, ngunit ang mga ekspresyon ni Mindy at Carla ay kapansin-pansing nagbago habang nakatingin sila sa harapan. Howard, walang hiyang bastard. Direktang nagmura si Mindy. Ang matanda sa Asher at kumpanya ay tumingin sa grupo ng mga tao mula sa blue-scaled race sa harap niya na may maingat na ekspresyon. Lingshi, agad akong naghanap ng reinforcements pagkatapos kong tumakas para bumalik at iligtas ka. Agad na nagsimulang magpaliwanag si Howard, ngunit ang kanyang ekspresyon ay walang anumang palatandaan ng anumang uri ng pag-aalala. Sa tatlong katabi niya, isa ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki si Husang, isang quasi-god prodigy ng blue-scaled race. Ang dalawa pa ay mga eksperto sa blue-scaled race True God. Francis, noon, wala kang ginawa kundi nakawin ang aking mga mapagkukunan. Ngayong narito na ang aking kuya at mga nakatatanda sa blue-scaled race, haharapin ka nila ng patas. Pinandilatan ni Howard si Francis ng may puot at mayabang. Howard, si Francis ay hindi kumuha ng anumang mapagkukunan noong siya ay kasama mo, ngunit nang makatagpo tayo ng panganib, itinapon mo kami at tumakas ng mag-isa. Kung hindi dahil kay Francis, matagal na tayong namatay. Ngayon, si Francis ang sinisisi mo. Galit na ipinaliwanag ni Carla ang katotohanan. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Husang at nagpakawala ng matinding pressure kay Carla. Sinabi ni Carla sa lahat ang katotohanan. Hindi kaya nawalan siya ng mukha nito. Sa gilid, ang nakatatandang Asher at ang dalawa pa ay nagpahayag ng mga ngiti. Noong una ay natakot sila sa blue-scaled race na nakikipagtulungan at nakikitungo sa kanila, ngunit tila ang panloob na hidwaan sa pagitan ng blue-scaled race ay hindi madaling malutas. Nangangahulugan ito na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagnanakaw ng blue-scaled race sa kanilang nakuha. Higit pa rito, ang taong kinakaharap ng blue-scaled race ay si Francis, na ikinatutuwang makita ng tatlo. Brat, ibigay mo ang interspatial dimension, at hahayaan kitang mabuhay. Tumingin si Husang kay Francis na may nagninangas na mga mata. Malinaw nilang masasabi na may nakuha si Francis at ang lima pa pagkatapos makapasok sa kuweba. Malakas ang mga mula sa fire-winged race, kaya hindi sila madaling harapin. Carla at Mindy ay mula sa parehong lahi, kaya hindi sila maaaring magnakaw mula sa kanila. Gayunpaman, magiging madali ang pakikitungo kay Francis, na mababa ang cultivation, at wala siyang puwersa sa likod niya. Husang o Zed. Ang dalawang True God expert ng blue-scaled race sa likod ni Zed ay sumulong din, at isang hindi nakikitang aura ang dumurog kay Francis. Malinaw na ang katayuan ng malaking kapatid ni Howard ay kakaiba sa mga quasi-god sa blue-scaled race. Ang mga eksperto ng tunay na Diyos ng lahi ay halatang pinuprotektahan siya, at wala silang pakialam sa sinabi ni Mindy at Carla. Ikaw. Nagsimulang manginig ang katawan ni Carla. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, at binigyan niya ng paumanhin na tingin si Francis. Umalis ka o tretuhin kita na parang taksil. Malamig na tiningnan ni Zed si Carla. Bagamat pareho silang quasi-god henyo ng blue-scaled race, hindi maikukumpara sa kanya si Carla. Weng! Itinaas ni Zed ang kanyang kanang kamay, tinawag ang kanyang divine power, at kikilos na sana, ngunit sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang lupa. Lalong lumakas ang panginginig ng pakiramdam hanggang sa wakas, nagsimulang manginig ang buong mundo. Naging madilim ang kalangitan nang tumaas sa hangin ang hindi mabilang na mabangis na aura ng hayop. Ito ay isang beast horde. Napatayo si Zed sa gulat habang nakatingin sa malayo dahil sa gulat. Ang mga kabataan ng fire-winged race at ang iba pang miyembro ng blue-scaled race ay labis na nabigla at tumingin din sila sa nakakatakot na bilang ng mga hayop sa di kalayuan. Wala pa silang narinig na beast horde sa Wild Ancient Secret Dimension. Bagamat hindi masyadong mataas ang mga cultivation ng mga hayop na ito, ang kanilang bilang ay nakakatakot. Pumunta ka. Umalis ang nakatatandang Asher at ang mga mula sa fire-winged race. Kapatid na lalaki, go. Sabi ni Zed bago umalis kasama ang mga miyembro ng blue-scaled race.
Anong ginagawa mo pa dyan? Isang True God expert mula sa Blue Scaled Race ang malamig na umungal patungo kina Perla at Mindy. Brat, hahayaan kitang mabuhay ngayon. Pinandilatan ni Howard si Francis. Ang pagligtas sa kanilang sarili ang pinakamahalagang bagay. Whoosh! Hindi rin nagpaiwan si Francis at lumipad sa isang tiyak na direksyon. Walang nakakaalam na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Ang malaking beast horde na ito ay halatang binubuo ng mga alipin ni Francis. Nagtago sila malapit kay Francis at nakikinig sa kanyang mga utos. Ang grupong iyon mula sa Fire-Winged Race. Nakatuon ang mga mata ni Francis sa grupo ng Elder na nakasuot ng Asher at hinabol sila. Ang beast horde ay biglang nagbago ng direksyon at nagsimulang lumipat patungo sa grupo ng Fire-Winged Race. Whoosh! Weng! Si Francis ay naging isang malabong gininto ang guhit ng liwanag na tumalsik sa langit at lupa. Ang kanyang bilis ay mas malaki kaysa sa nakaasul na nakasuot na Elder, at ito ang Ancient Dream Realm, kung saan siya ay mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Hindi nagtagal ay naabutan niya ang grupo ng Fire-Winged Race. Francis! Ang nakatatandang Asher ay may nagulat na ekspresyon habang nakatingin sa lalaking gininto ang buhok sa kanyang harapan. Ito ay hindi kapanipaniwala na ang isang peak na Mystic Light Realm ay maaaring abutin sila. Hindi maganda, papunta sa direksyon natin ang Beast Horde. Sa sandaling ito, isa sa mga quasi-gods mula sa Fire-Winged Race ay bumulalas. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng tatlo. Paanong biglang mag-iba ang direksyon ng Beast Horde patungo sa kanila maliban kung ito ay kinokontrol ng isang tao? Sa pag-iisip hanggang dito, ang mga ekspresyon ng tatlo ay naging gulat habang nakatingin sila kay Francis, at isang malamig na sensasyon ang nagsimulang maglakbay pataas mula sa kanilang mga paa. Wala kang pupuntahan. Ang hintuturo ni Francis ay naglabas ng surge ng sinaunang bloodline na divine power. Kasabay nito, pinalibutan ito ng nakakatakot na puwersa ng lightning fire obliteration. Halatang hindi na may tatago ni Francis ang kanyang lakas kung gusto niyang patayin sila. Dreary na sumisira sa lupa. Isang unos ng walang limitasyong Escarlate gintong kidlat ang bumaril. Para itong poste ng langit na tumulak pasulong. Ang dalawang quasi-gods ng Fire-Winged Race ay matinding nasugatan ni Francis sa isang daliri lamang. Tumingin sila kay Francis nang hindi makapaniwala. Paano siya naging malakas? Boom! Weng! Dumagundong ang kidlat sa paligid ng katawan ng nakaasul na nakasuot na Elder habang nalagpasan niya ang pag-atake ni Francis, at nanatili siyang hindi nasaktan. Hindi ko alam kung paano mo nagawang alipinin ang napakaraming sinaunang lahi, ngunit sa tingin mo ba ay mapipigilan mo ako sa pamamagitan lamang ng iyong napakaraming peak stage na Mystic Light Realm cultivation? Bagamat nabigla ang nakaasul na Elder sa husay ni Francis, napakalinaw ng kanyang isip. Habang ang Beast Horde ay nakakatakot, ang bilis nito ay hindi kasing bilis ng sa kanya. Ang lahat ay malulutas hanggat pinatay niya si Francis. Humanging kulog, kidlat ng kidlat. Ikinaway ng matanda na may kulay asul ang kanyang mga palad sa hangin. Ang kidlat sa langit at lupa ay agad na naging isang mapanglo na hayop na sumusugod kay Francis. God Eye Duplication. Bahagyang ngumiti si Francis habang ang isang panaginip na liwanag ay sumilay sa kanyang mata. Boom! Isang magulong kidlat na hayop ang tumalon mula sa kaliwang mata ni Francis. Paano ito posible? Iyan ang aking humming thunder, flash of lightning. Nanginginig ang isip ng matanda na nakasuot ng Asher habang nakatingin sa dalawang nakakatakot na pag-alo ng kidlat sa isa't isa. 1176. Kumalas at pumutok ang kidlat sa langit at lupa. Sa gilid, ang dalawang quasi-gods mula sa Fire-Winged Race ay tumingin din sa eksenang ito sa gulat. Si Francis, na nasa peak stage pa lang ng Mystic Light Realm, ay nagawang gamitin ang ultimate move ng isang rank 3 True God. Sa partikular, ang Humming Thunder, Flash of Lightning ay ang pamamaraan ng nakaasul na matanda. Paano ito malalaman ni Francis? Boom! 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 Nagsimulang palapit ng palapit ang kawan ng mga hayop. Ang nakakatakot na alon ng Beast Aura ay naging sanhi ng panginginig ng dalawang kabataang Fire-Winged Race, at sila ay hindi na makahinga. Bastos ka!
Ang nakaasul na nakasuot na elder ay nagpakita ng isang nakamamatay na ekspresyon at nagpakawala ng isang abnormal na malakas na pag-atake. Bagamat hindi niya naiintindihan ang nangyari, ang pagliligtas sa kanyang buhay ang pinakamahalagang bagay ngayon. Kailangan niyang patayin si Francis o lampasan siya ng mabilis hanggat maaari. Ding! Ding! Si Francis ay hindi nang ahas na maging bastos kapag nahaharap sa counter-attack ng isang rank 3 True God. Isang itim na kalasag ang lumitaw sa kanyang kamay habang ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay kumikislap sa kanyang kaliwang mata. Boom! Pang! Ginamit ni Francis ang Ancient God Seal na hugis kalasag upang harangan ang pag-atake ng nakaasul na nakasuot na Elder. Kasabay nito, ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang gumawa ng isang eye bloodline technique na agad na bumaril patungo sa nakatatanda sa Asher. Boom! Bam! Isang bola ng God Tribulation Lightning na apoy ang sumabog sa mukha ng matanda na nakasuot ng Asher. Arg! Sigaw ng matanda na Asher. Pakiramdam niya ay parang 10,000 kidlat ang bumaril sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay mas gugustuhin niyang mamatay. Ding! Ding! Ang itim na kalasag sa kamay ni Francis ay agad na naging isang mahabang itim na espada. Pagkatapos ay pinaikot niya ang lightning fire obliteration at pinunasan ang matanda na Asher. Pang! Ang nakatatandang Asher ay agad na nagising mula sa sakit at ginamit ang kanyang banal na kapangyarihan upang magpakawala ng isa pang kidlat na bumangga kay Francis. Boom! Isang gininto ang pagsabog ng apoy ng kidlat ang bumaril patungo sa matanda na Asher mula sa pagsabog. Malinaw na minamaliit ng Elder sa Asher ang kapangyarihan ng pag-atake ni Francis. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit ang nakaasul na matanda. Hindi niya akalain na ang pag-atake ng kaluluwa ni Francis ay napakalakas na maaari itong masaktan. Si Francis ay mayroon ding banal na sandata na nagiging kalasag o espada. Ito ang dahilan kung bakit ang nakatatanda ang siyang dehado kapag nakipag-away kay Francis. Maaari kang mamatay sa kapayapaan pagkatapos pilitin akong gamitin ang aking ultimate move. Ang mga mata ng matanda na nakasuot ng Asher ay naging matalas ng Dom Alloy ang tuloy-tuloy na magulong divine power mula sa kanyang katawan. Kumuha ng kidlat. Ang matanda sa Asher ay pumalakpak sa kanyang mga kamay at inipon ang lahat ng kapangyarihan ng kidlat hanggang sa ito ay bumuo ng isang nakakatakot na halimaw ng kidlat. Woo! Isang nakakabinging alulong ang umalangaw-ngaw mula sa kidlat na halimaw. Ang alulong ay tila katulad ng isang dragon o isang tigre, at ito ay lumundag sa bawat direksyon. Napakalakas. Pinagsanib niya ang kapangyarihan ng kidlat sa isang tunog na pag-atake. Pakiramdam ni Francis ay parang inatake ng hindi nakikitang alon ng kidlat ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang kanyang panlaban sa kidlat ay malakas, kung hindi, ang pag-akyat ng kidlat na ito ay pumasok sa kanyang katawan at gumawa ng ilang malubhang pinsala. Gayunpaman, ang dalawang prodigy ng Firewinged race ay hindi naging maganda. Nagsimulang mag-freeze ang kanilang mga bloodline dahil sa lakas ng dagandong na ito. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay bahagyang nasugatan. Patayin. Ikinaway ng nakaasul na Elder ang kanyang kamay, at ang nakakatakot na halimaw na kidlat ay nagpakawala ng pagsabog ng agad itong dumating bago si Francis at tumama ng walang limitasyong kidlat. Napakabilis. Nanikip ang puso ni Francis nang ang itim na mahabang espada ay naging isang itim na kalasag. Kasabay nito, isang panaginip na liwanag ang sumilay sa kanyang kaliwang mata. Ang gintong liwanag ay kumislap at nakalok sa pinakahuling pamamaraan ng lightning howl. Mahirap para sa akin na harangan ito kahit na may Ancient God Seal. Natigilan si Francis. Ang Ancient God Seal ay talagang isang malakas na banal na sandata, ngunit ang kanyang paglilinang ay napakababa para magamit ang buong kapangyarihan nito. Ha. Kapag namatay ka, hindi na makokontrol ang mga hayop, at lahat ng kayamanan mo ay magiging akin. Pulang-pula ang mukha ng matanda, pero tumawa ito ng malakas. Bagamat ang paglipat na ito ay gumamit ng maraming enerhiya, natitiyak niyang walang sinumang mababa sa antas ng isang rank 3 True God ang makaliligtas.
Kapag namatay si Francis, malulutas ang panganib ng Beast Horde, at makukuha niya ang lahat ng kayamanan ni Francis, tulad ng banal na sandata na maaaring magbago ng hugis. Malinaw na masasabi ng nakatatandang Asher na ang sandata na ito ay hindi normal. Weng Bom. Napaatras si Francis ng ilang dosenang hakbang ng nakakatakot na kidlat, at ang lakas ng kidlat ay nagsimulang umatake kay Francis mula sa bawat direksyon. Ang Sacred Lightning Body ni Francis ay napakalakas, at hinaranggan nito ang karamihan sa pinsala. Nagawa mong harangan ito. Mamatay ka. Ang matanda sa Asher ay huminto saglit bago nagpakita ng masamang ekspresyon. Ang kanyang figure ay kumislap at lumapit mula sa gilid habang ang isang kidlat ay tumama patungo kay Francis. Sa sandaling ito, nagsimulang umikot at umikot ang dugo ni Francis. Halos hindi na niya napigilan ang lightning howl. Nagiging desperado na ang sitwasyon. Ang matanda ay may malamig na ngiti sa kanyang masamang mukha, at tumingin siya kay Francis na parang nakatingin sa isang patay na tao. Masyado kang nagiging masaya. Pinatatag ni Francis ang kanyang sarili habang sinusuportahan ng kanyang dalawang kamay ang Ancient God Seal. Isang malamig na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha nang biglang naglabas ang kanyang kaliwang mata ng nakakatakot na kidlat. Woo! Isang nakakatakot na kidlat na halimaw na ang alulong ay yumanig sa kalangitan. Ano? Ito ang lightning howl ko. Agad na pumuti ang mukha ng matanda, at napuno siya ng takot. Arg! Sinubukan ng Elder ang lahat ng kanyang makakaya na harangin ang pag-atake habang nagsimulang palibutan siya ng Beast Horde, ngunit ang karamihan sa kapangyarihan ng lightning howl ay dumapo pa rin sa kanya. Napailing ang nakaasol na matanda, at nawala ng kulay ang kanyang mukha. Siya ay nasugatan ng husto. Ang masama pa, ang mga halimaw ay nakapaligid na sa kanya. Dumampi sa langit ang mga aura ng mabangis na hayop. Tulad ng inaasahan, gumagana ito. Nagpakita si Francis ng isang masayang ekspresyon. Nagawa niyang i-duplicate ang atake ng kalaban, ngunit walang mapapala rito kung gagamitin lang niya ito laban sa atake ng kalaban. Sa makatuwid, kinopya ni Francis ang pag-atake ng Elder ngunit hindi ito pinakawalan hanggang ngayon, nag-counterattack lamang sa tamang sandali. Gayunpaman, ang pagdoble sa pag-atake ng matanda ay nangangailangan ng maraming enerhiya. Ang kaliwang mata ni Francis ay malabo, at malamang na hindi na ito makaduplicate ng anumang pag-atake sa ngayon. Francis, ano ang gusto mo? Ang nakatatandang Asher ay may nakamamatay at nakakalaso na ekspresyon habang nakatingin kay Francis, na dahan-daang lumalapit. Senior, tulungan mo kami. Sa gilid, tumunog ang nagdaldal na boses ng dalawang Firewinged Race Prodigy. Binigyan sila ni Francis ng walang emosyong sulyap sa kanila, at sa isang pag-iisip lang, ilang dosenang hayop ang tumalon. Umalangaw-ngaw ang iyak nang magsimulang kumalat ang amoy ng dugo. Bumalik sa normal ang langit at lupa pagkaraan ng ilang sandali. Anong gusto mo? Gusto mo bang makita ko lang yon? Ang matanda sa Asher ay may napakapangit na ekspresyon. Ibigay ang iyong interspatial na dimensyon, at baka hayaan kitang mabuhay. Ang malamig na boses ay nagpalamig sa puso ng nakaasol na matanda. Hindi niya akalain na ang isang junior sa peak stages ng Mystic Light Realm ay banta sa kanya ng ganito. Kasabay nito, hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lang kinuha ni Francis ang kanyang interspatial dimension pagkatapos siyang patayin. Talaga bang nagpaplano si Francis na pakawalan siya? Ang Elder na naka-Asher ay hindi naniniwala, ngunit ang tanging magagawa niya ngayon ay kumilos sa paraang gusto ni Francis. Pagkatapos lamang ay magkakaroon ng kaunting pagkakataon ng pag-asa. Ang nakatatandang Asher ay naglabas ng isang pilak na pulse Ares nang hindi sinasadya, ngunit sa sandaling ito, ilang dosenang mga hayop na dalubhasa sa pag-atake ng kaluluwa at mga ilusyon ang sumalakay sa nakatatanda sa Asher. Tingnan ng mata ng Diyos. Inilibot ni Francis ang kanyang sobrang mahinang kaliwang mata, at isang ipinagbabawal, hindi mapaglabanan na puwersa ang tumakip sa kaluluwa ng matanda. Ang talagang gusto niya ay ang lakas ng labanan ng nakasuot na asul na Elder. Gayunpaman, kung lalabas lang si Francis at sinabing gusto niyang alipinin ang matanda ng direkta sa kanyang mukha, tiyak na tatanggi ang huli at baka piliin pa niyang magpakamatay sa halip. Hindi maganda.
Malubhang nasugatan ang nakatatandang Asher. Lumaban siya saglit bago sinipsip ni Francis ang kanyang kaluluwa. Sa tuktok ng isang bundok, naglabas si Francis ng pilak na pulseres at inilagay ang kanyang kamalayan sa loob. Nagulat si Francis sa kanyang nakita. Matanda, nakuha mo ang gayong kayamanan sa palasyo ng apoy. Naglabas si Francis ng ilang pambihirang bagay. Ang una ay isang hugis toro na gintong nagninangas na sungay. Ito ay malinaw na gininto ang sungay ng isang golden horn fire rat, ngunit ang kapangyarihan ng metal at apoy na nasa loob nito ay abnormal na malakas. Ito ay malinaw na ang lakas ng golden horn fire rat na ito ay napakahusay. Ang pangalawa ay isang mahalagang mapagkukunan na tinatawag na golden sunblood flame flower. Ang damo mismo ay maliwanag na ginto at pula, at ito ay nagliliwanag ng mahinang init. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan para sa mga nagel-inang ng daw ng metal. Bukod sa pagtaas ng estado ng pag-iral ng isang tao, maaari din itong mabilis na mabawi ang mga pinsala ng isang tao, at nakatulong din ito sa isang tao na maunawaan ang mga layunin ng metal at apoy. Ang ikatlong bagay ay isang uri ng kakaibang apoy mula sa isang tiyak na sinaunang lahi. Nagbigay ito ng malamlam at malamig na aura. Hihihi. Kung gusto sila ni Master, pwede mong kunin lahat. Bahagyang nahihiyang sabi ng matanda sa Asher. Whoosh! Ibinalik ni Francis ang kakaibang sinaunang apoy sa pilak na pulseres bago ito ihagis sa Misty Spatial World. Mabilis na makabawi sa lakas ng isang rank 2 True God. Nagpadala si Francis ng mensahe sa Black Destruction Serpent Dragon sa loob ng Misty Spatial World. Bagamat maraming hayop si Francis, karamihan sa kanila ay hindi masyadong malakas. Ang mga eksperto na pumasok sa dimensyong ito ay dahan-daw ang magsasama-sama sa takdang panahon, at imposibleng matalo sila ni Francis ng mag-isa. Kaya, kailangan niya ng napakalakas na mga kampon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay isang magandang pagpipilian para doon. Ang kailangan lang gawin ni Francis ay ipagpatuloy ang pagbibigay dito ng mahalagang mapagkukunan, at dahan-dahan nitong mababawi ang orihinal nitong lakas. Si Wilfred ay naging demigod. Lumipat ang layunin ni Francis. Sa sandaling ito, nililinang pa rin ni Wilfred ang pamana ng yelo sa teritoryo ng Blue-Eyed Ice Wolf race. Nakuha ni Wilfred ang karamihan sa mga kayamanan sa mana, at ang kanyang lakas ay mabilis na tumaas. Ang mga inapo ng 8 Great God Eyes ay karaniwang mga babalaghan mula sa pinakamataas na 4-star at 5-star powers. Magugulat ang lahat kapag lumitaw si Wilfred sa harap nila. Bahagyang ngumiti si Francis. Narinig niya ito mula kay Carla. Si Wilfred, na ngayon ay isang demigod, ay may kapangyarihang labanan ng isang normal na rank 2 True God. Kailangan ko ring dagdagan ang aking lakas. Nagpakita si Francis ng mapagpasyang tingin. Ngayong nakakuha na siya ng 2 pang metal elemental na kayamanan, maaari niyang itaas ang kanyang Metal of Wind Lightning sa mga huling yugto. Whoosh! Inilagay ni Francis ang Golden Sunblood Flame Flower at ang gintong sungay sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Malinaw na kailangan niyang kopyahin ang mga ito bago gamitin ang mga ito. Ang isa pang mapagkukunan ng paglilinang ng metal elemental ay lumitaw sa harap ni Francis. Ito ay isang hanay ng mga kumikinang na gintong buto. Ang mga butong ito ay nakuha sa Divine Illusion Dimension. Ang mga buto ng isang ranggo na 3 tunay na Diyos. Sa wakas ay nasabi na ni Francis ang pagtatanim ng may-ari ng buto noong nabubuhay pa ang eksperto. Weng! Agad na ipinalibot ni Francis ang 5 Elemental Wind Lightning Technique para makuha ang kapangyarihan ng metal mula sa mga gintong butong ito. Matagal nang namatay ang ekspertong ito, at ang kapangyarihan ng metal sa loob ng mga buto ay napakapayapa, kaya napakadaling masipsip ni Francis. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Ang lakas ng labanan ni Francis ay mabilis na tumataas, at gayon din ang lakas ng bagong alipin na nakasuot ng Asher na Elder. Whoosh! Weng! Ang bundok na kinatatayuan ni Francis ay agad na nagpakawala ng hindi mabilang na mga kidlat. Ang bawat kidlat ay maaaring makapinsala ng husto sa mga normal na demigod.
Ang aura ng malakas na metal lightning na ito ay dahan-daw ang nagtago sa katawan ni Francis, at ang aura ni Francis ay naging mas malakas din. Mga huling yugto ng Metal of Wind Lightning. Ang lakas ko ay tumaas, at hindi ako ganoon kalayo sa mga peak stage ng Metal of Wind Lightning. Sumilay si Joy sa mga mata ni Francis. Si Francis ay susubok upang maging isang demigod kapag ang kanyang Metal of Wind Lightning ay umabot sa tuktok. Sa sandaling iyon, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.